Isang pribilehiyo nga ang makadako sa bahay ng Diyos sa umagang-umagang ito at sambahin ng ating Panginoon, ang ating Kristo na nabuhay maguli. Isang ngang kararating ko lang kani-kanina, ang ganda ng ginanap nating pagtitipon kagabi para sa pagmimisyon. Puspusan ng gawain na umabot ang pangangaral hanggang sa maghating gabi at hanggang sa umagang ito ay sasamba tayo sa ating Panginoong Yesus Kristo. Tunay na kahanga-hanga po talaga magkasama-sama tayo rito para magtipon. Gaya ng sinabi ni kapatid na Tom, ang araw na ito ang araw na pinatunayan niya kung ano nga siyang talaga. Kahit sino kasi pwedeng mamatay, pero kinakailangan na Diyos para magbangong muli. Sa buhay niya, siya'y gaya ng Diyos. Siya'y nangaral, gaya ng Diyos. Siya'y nagpagaling, gaya ng Diyos. Siya'y kumilos, gaya ng Diyos. Siya ay Diyos, at kanyang pinatunayan ng umaga ng pagkabuhay na siya ay Diyos. Siya'y higit sa tao, hindi siya propeta, pero siya mismo ang propeta. Siya'y mabuting tao, pero higit siya sa mabuting tao. Siya ay Diyos. At kaya po ito ang araw ng pag-unita sa pagkabuhay niyang maguli na kanya yung pinatunayan. Kung tayo maglalakbay ngayong umaga at pupunta sa ilog ng Ganges, makikita niyo doon ang mga nanay na iniahain nila ang maliliit nilang mga sanggol sa buhaya. Mga buhaya, iniahagi sa mga sanggol sa buhaya. Kung sinseridad lang kanyo ang pag-uusapan, kinukuha ng mga nanay na yon ang malulusog nilang mga sanggol at iniitsat sila sa mga buhaya para sakmalin. Sobrang pagkasinseridad yon. Kung magpupunta tayo ng India ngayon, masusumpungan nyo doon sa mismong gilid ng kalsada, marami ang marahil umihiga sa mga pako, naglalakad sa apoy, at pinahihirapan ng kanilang sarili sa kung anong paraan. Ang ilan sa kanila ay hayan nga, nagpapasiklab lang dahil sa mga turista. Pero doon sa mismong liblib ng bansa ay may totoo doon na humihiga, sinasaktan ng sarili. Iniisip na makakasumpong siya sa ganoon ng kapahingahan at kapayapaan. Dumadalangin kay Muhammad. Nakakaawang tingnan isang araw nun, habang paakyat ng Golgota, papasok sa bayan, o labas ng bayan ng Jerusalem, ang ibig kong sabihin, doon mismo sa lugar kung saan ginanap ang pagpapako sa krus. Sa isang libingan ni Muhammad, may isang babae doon na nakalupasay siya sa kaunting damuhan na kilalalagyan niya. May lumang piraso ng itim na tinapay. Ilang araw na siyang nakalupasay doon. Umiiyak para sa kaluluwa ng minamahal niya sa buhay na yumauna. Doon mismo sa lugar kung saan itinayo noon ang krus. At ayan nga, ang makita ang mundo sa ganong klaseng paganong kondisyon. Nakausap ko minsan si kapatid na Gatos di pa katagalan. Kagagaling lang niya noon ng China. Sabi niya, kapatid na Branham, kaawa-awang tingnan ang bagay na yon sa China. Sabi, may ilan doon na marahil mag-aapat na taon na silang nakataas lang ang mga kamay. Ganong kahabang panahon na humaba na tuloy ang mga kuko nila sa kamay. Humaba na ng husto. Sabi, hindi ko ibababa ang kamay ko hanggang sa pagkalooban mo ng kapayapaan ng kaluluwa ko, dakilang Buddha. At may malilit ding mga bata doon na sa murang edad, pinabali nila yung mga paa ng mga bata sa bandang paarko ng paa ng paganito. At nasa 2 o 3 na sukat ng sapatos lang ang naisusuot nila. Buong buhay nila, maiksi ang paa dahil paghahain daw nila yon sa kung anong paganong Diyos. Nabisita ko na noon ang libingan ng halos lahat ng mga nagsipagtatag ng relihiyon kay Muhammad at maging sa libingan ni Buddha at Confucius at marami sa mga batikang kalalakihan ng filosofiya. Pero ngayon, sa ibabaw ng lahat ng ito, magagawa natin ng mga Kristiyano na magtaas noo at umawit, siya'y buhay, siya'y buhay. Si Kristo Jesus ay ngayoy buhay. Tatanungin niyo ako marahil kung paano ko nalamang siya'y buhay. Haya't siya sa loob ng puso ko ay buhay. At ngayon ay may libingan tayong walang laman. Mga 2 taon ang nakararaan, nagpunta ako noon sa libingan, isang umagang-umaga, para maglagay ng bulaklak sa libingan ng nanay ng maliit kong anak na lalaki. Nanay niyang namatay, at maliit niyang kapatid na babae na nakahimlay sa bisig ng nanay niya dito sa Walnut Ridge Cemetery. At habang papunta doon, yung maliit kong anak na lalaki napasinghot ng 2 o 3 beses, tapos naiyak siya. Habang daladala ang maliit na paso ng mga bulaklak. Lumuhod kami doon. Tinanggal namin ang sombrero namin at inilapag namin yon sa libingan, sa tabi ng libingan. At itinaas ko ang kamay ko at idinantay ko ang mga bisig ko sa kanya. Sabi ko, Billy, heto ang nanay mo at maliit mong kapatid na babae. Nakalibing dyan sa ilalim ng lupa ang katawan nila. Ang mga kaluluwa nila ay nasa presensya ng Diyos. Pero sa kabilang ibayo ng dagat, sa ibayo, ay may libingang walang laman ngayon doon, na isang bantayo para sa lahat ng mga Kristiyano. Siya'y buhay. Siya'y buhay. Ito ang pangunahing kinasasaligan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano na si Jesus Kristo ay buhay ngayon. Ngayon, gaya ng nakasulat sa papel, ngayon, kadalasan, sa araw ng pagkabuhay na pagbubukang liwayway na gawain natin, kadalasan ay may paawit tayong 1 o 2 at inilalaan natin ang oras dito sa tabernakulo. Kung may mga bisita po tayo rito sa piling natin, bueno, mas maraming oras kami rito na inilalaan sa salita.
Tayo kalugod-lugod ng mga taong nananampalataya sa salita ng Diyos. At sa batayan pa lang, sa palagay ko, ito ang dapat tugaygaying daan at ito ang tama talagang pinagbabatayan. At ngayon, may ilan ako ritong mahalagang bagay na nais kong ipangusap tungkol sa pagkabuhay na maguli, mga bagay na mahalagang batayan. At maging ako ay gusto kong maglista rito ng ilang mga bagay mismo habang ipinapangusap ko ito. Unang-una, bumuklat po tayo rito sa kasulatan. Sa Mateo, sa ika-24 na kabanata o sa ika-22 kabanata pala. At simulan natin sa ika-41 talata. Nais kong magbasa ng isang teksto mula sa kasulatan. At pagkatapos, dadalhin natin sa pagkabuhay na maguli. Of the service this morning, it plays here. While the Pharisees were gathered together, ang tema ng gawain ko sa umagang ito ay makikita rito. Habang nagkakatipon ang mga Pariseo, pasensya na po, mali ang nabuklat ko dito sa teksto na dapat kong basahin. Dito po pala sa Mateo sa ika-23 kabanata, sa palagay ko, sandali lang po. Pasensya na po dahil gabi na ako masyado kagabi at di ko naayos ng husto ang teksto ko ngayong umaga kung saan ko ba hanapin ang babasahin kong kasulatan. Oh, heto na po. Humayo kayo, sabihin sa aking mga alagad na sila ay katatagpuin ko sa Galilea. Sige po. Ngayon, si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay nag-utos dito sa mga hapis na kababaihan pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli na siya ay o kung ano ang kanyang gagawin. Pinasasabi niya sa kanila na kanya silang katatagpuin sa Galilea, kung saan niya ipinangako na siya ay magpapakita sa kanila at haya't siya isa sa kanila magpakailanman. Ngayon, sa ika-28 kabanata ng Mateo po pala, at simulan natin sa ika-7 talata, mababasa natin dito, at humayo kayong madali at sabihin sa kanyang mga alagad na siya'y nagbangon sa mga patay, at narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya. Narito, nasabi ko na sa inyo. Yun yung mensahe ng anghel sa mga kababaihan, kay Maria at sa dalawa pang Maria. Panahon yun ng kauna-unahang umaga ng pagkabuhay. Narinig ang maluwalhating mga balitang yun. Nung siya'y narito nga noon sa lupa, lumakad siya bilang isang tao. Siya ay itsurang katulad ng tao. Ang kanyang buo niyang panlabas na anyo ay tao. Pero sa loob, siya nga'y higit sa sangkatauhan. Siya ang Emmanuel. Ngayon po ang araw ng pag-alaala sa pinakadakilang pangyayari na naganap kailanman sa buong mundo. Walang kahit sinong tao, liban sa taong ito na si Kristo Jesus, ang maaaring magsabi, may kapangyarihan akong ibigay itong buhay ko at may kapangyarihan ding kunin itong muli. Si Confucius, siya nga, at Muhammad, at Buddha, marami sa kanila ay talagang mga dakilang kalalakihan ng filosofiya. Pero nung mamatay sila, hanggang doon na lang sila. Tapos na sila magpakailanman. Inilibing nila sila at yun na, doon na nagtapos. Pero ang taong ito ay may kapangyarihan na ibigay ang kanyang buhay at ibangon itong muli. Ang nag-iisang tao na may kakayahang gawin yun. Ang tanging isa na nakagawa na patunayang nagawa niya talaga yun. At ngayon, hayat sa tuwin ay kinatatakutan ng tao. Mula pa ng unang kapanahunan hanggang ngayon, ang kamatayan. Bawat taong dumating sa mundo ay laging takot sa kamatayan. Mga dakilang, nagkaroon tayo ng mga Napoleon, nagkaroon tayo ng mga Hitler at lahat na. Pero pagdating sa oras ng kamatayan, bawat isa sa kanila ay tumitiklop. Nakarinig na ako ng mga nagsasalita at ipinagmamalaki pa ang matitindi nilang paglalalapastangan sa Diyos. Pero pagdating sa kamatayan, sila, bawat isa ay tumitiklop. Gaya ni Bob Ingersoll, na isang kilalang hindi naniniwala sa Diyos. Nung ilabas niya ang relo niya at ipakita yon sa mga tao at nagsabi, kung may Diyos, mamamatay ako sa mismong minuto ng pagtiktak ng relong ito. Pagkatapos, nung lumipas na yung minutong yon, hindi siya namatay. Nagmalaki siya at nagtawa ng malakas, haha, at nagsabi, at ang sabi, kita nyo? Walang ganong bagay na sinasabi nilang Diyos. Pero nung siya nga namat, katuparan lamang yun ng kasulatan. Ang sabi kasi ng kasulatan, haya't paparito ang mga manunuya sa huling mga araw at hayan nga sila sa atin. Kaya sabi niya, ngayon kita nyo, wala talagang ganyan na sinasabi nilang Diyos. Pero sa kwarto, sa may ospital nung malapit na siyang mamatay, kung saan marami ang nagpunta para masaksihan kung anong mangyayari, napasigaw siya, "Oh Diyos, kahabagan mo ang kaluluwa ko." Ang tatay ko ay isang malapit na kaibigan di pumatalik na kaibigan pala, sa isang kilalang di naniniwala sa Diyos. At sabi niya, walang ganyang bagay na sinasabi nilang Diyos. Kasumpa-sumpa sa kanya ang mismong kaisipan na may Diyos.
Yung kanyang asawa'y inihahanda niya ang kalesa at nagpupunta sa simbahan, at siya na may nagpupunta sa sakahan at nag-aararo sa kanyang maisan sa linggo, at lahat na para lang ipakita na walang ganong bagay raw na sinasabi ng ilan na Diyos. Isang araw, katutumpok lamang niya ng mga trigo niya, at bigla na lang yung tinamaan. May kidlat na tumama at nasunog yun. Lumabas siya at itinaas niya ang kamay niya at isinumpa ang mismong kaisipan na may Diyos. At nung gawin niya yun, hayat may kidlat na tumama uli sa kamalig niya kung saan may ilang magagandang kabayong pangkarera siya roon. At namatay ang lahat ng yun, bawat isa. At ilang linggo pagkatapos nun, tinapuan siya ng tipos na lagnat nung minsang lumakad siya at namatay. At ang tatay ko ay naroon at pinipigilan siyang mahulog sa kama. At sumigaw ang lalaki at napahiyaw na may mga diablo raw na may mga kadenang itinatali sa kanya. Kukunin na raw siya at lahat na. At nung talagang mamamatay na siya, tinawag niya ang buong pamilya niya, maliliit niyang anak. Sabi niya, huwag kayong mapadpad sa daang tinahak ng itay. Lumakad kayo sa daan na tinatahak ng inyong inay, dahil yun lang ang nag-iisang daan sa buhay. Ngayaklat po ako sa bahay at naroon ang patutuon ng ilang sikat na tao, katulad ng isa sa mga dakilang reyna ng Inglaterra at ilang kalalakihan. Nung sila'y pahakbang na't papunta na sa kamatayan, sila'y sumigaw at napahiyaw. Ang Reyna Elizabeth ng Inglaterra sabi, kung bibigyan lang sana ako, ibibigay ko ang kaharian ko kung mabibigyan lang sana ako ng 5 minuto pa ng buhay, nang sa gayon, makapagsisi ako at maitama ko ang puso ko sa Diyos. Isa pang dakila't kilalang lalaki sabi, hakbang ako sa kadiliman, hindi ko alam kung saan ako papunta, kung ako lang sanay. At isa pang bantog na ateista ang sabi, para bang may 2 pader at sumigaw ako at sabi, pabalik-balik lang ang alingaw-ngaw ng pader sa pader. Yun lang ang naririnig niya. Isinantabi niya kasi ang araw ng kaligtasan hanggang sa huli na ang lahat. Pero heto ring naisip ko ang dakila't kilalang mga lalaki na namatay na naniniwala sa Panginoon nating Yesus Kristo at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Naisip ko, heto nga si D.L. Moody, nung malapit na siyang mamatay, marami na nagkwento, aba, kamatayan ba itong may tuturing? Sabi niya, ito ang araw ng pagpuputong ko. At naisip ko, nung si John Wesley, nung malapit na siyang mamatay, nung si Abraham Lincoln ay barilin at maraming dugo na wala sa kanya hanggang mamatay, nakahandusay sa lugar na yon. Dumaan ako sa isang museo minsan, at doon nga ito sa Illinois, di pa katagalan. May nakita akong matandang itim na lalaki na may konting buhok na puti na lahat at nakapaligid na lang sa kanyang ulo, naglalakad, napatingin, tapos bigla na lang siyang napatigil at may mga luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Umatras siya at nagsimulang manalangin. Akin siyang pinanood ng ilang minuto. Naglalakad-lakad din ako noon, kaya lumakad ako sa kanya at sabi ko, Tiyo, ano pong nangyari? Napansin kong nananalangin po kayo. Sabi niya, tingnan mo ang nakalagay riyan. Bueno, tumingin ako para makita kung anong nakalagay doon. At ang tanging nakita ko lang ay isang Amerikana. At kaya sabi ko, Amerikana lang po ang tanging nakikita ko. Pero sabi, tingnan mo Ginoo. Sabi niya, sa ilalim ng Amerikana ko ay peklat mula sa sinturon ng pagkaalipin. Sabi niya, at yan diyan ang dugo ni Abraham Lincoln. Sabi niya, kinailangan ng dugo ni Abraham Lincoln para matanggal ang sinturong ito ng pagkaalipin mula sa akin. Naisip ko, kung yung bagay na yun ay nagpaantig sa itim na lalaking yun, dahil doon sa dugo ni Abraham Lincoln, dahil natanggal noon ang sinturon ng pagkaalipin sa kanya, ano kayang mas malaki ang halaga ng dugo ni Jesus Kristo para sa mananampalataya sa tuwing titingin tayo sa Kalbaryo at doon ay makikita natin na kanyang tinanggal na ang sinturon ng pagkaalipin ng kasalanan mula sa ating mga puso at pinalaya tayo na ipinangungusap natin itong huling ilang gabi kay laki ng ibinigay na pagbabago nito. Si Abraham Lincoln, nung siya'y malapit ng mamatay, may pinakalayunin nga siya noon. At nung siya'y mabaril doon sa malaking katedral na ito, at siya'y malapit ng mamatay sa kanyang higaan, sabi niya, ibaling niyo ang aking mukha sa lumulubog na araw. Papalubog na ang araw ng gabing yun. Sa paghinga ni Lincoln, kaya't napupunta ang dugo sa kanyang baga. Sa tuwin ay nagtiwala siya sa Diyos, sabi niya, itaas niyo ang mga kamay ko. At itinaas niya ang kanyang kamay, sabi niya, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Sabay ko sa kanyang ulo at lumisan na sa kanya ang espiritu. Si Paul Rader, na matalik kong kaibigan, na sumulat ng pinakatema kong awitin na Only Believe, nung siya'y malapit ng mamatay, yumao, isinandal niya ang kanyang balikat, ulo sa balikat ng tagapangasiwa ng gawain ko na si Ginoong Baxter. Siya'y naging napakasigasig at magiting na lalaking naglakbay sa mga dagat at ibayong dagat at lahat na, at sa dako roon ay nahaluan siya at nahaluan ng ilang fundamentalista at siya nga'y alalang-alala sa kanyang mensahe hanggang sa malapit na siyang mamatay. At nung mamamatay na siya, nakaratay siya sa silid at malapit nang mamatay, siya'y naghihingalot malapit na talaga. At heto nga ang tunay na katagumpayan sa isang tao. Isa po siyang kilalang masayahing tao sa tuwina, si Paul nga, gaya ng pagkakakilala niyo sa kanya.
Nagpadala sila doon ng quartet mula sa munting Moody Bible Institute at nakababangan noon yung mga pananggalang sa araw sa lahat ng bintana nung malapit na siyang yumao. Bumangon siya, tumingin, umiling siya at sabi niya, "Sino ba ang mamamatay? Kayo o ako?" Sabi, "Itaas niyo ang mga kurtina at awitan niyo ako ng mabubutit masasayang para sa pagkabuhay na maguling ebanghelyong mga awitin." At nung magsimula na silang umawit ng ganoon, sabi niya, "Nasaan na ang kapatid kong si Luke?" Dinala nila doon ang kapatid niya. Si Luke ang nakakasama niya sa mga gawain gaya ng anak kong lalaki sa akin at sa iba pa. Si Luke ay nasa kabilang silid, umiiyak. Pumasok si Luke, isang lalaki na malalapad ang balikat. Siguro kilala niyo siya. Siya at si Ma Sunday at lahat sila ay naroon. Nang bumaling siya, hinawakan niya si Luke sa kamay, sabi, "Luke, marami tayong pinagdaanan na magkasama. Pero isipin mo nga ito, sa loob ng 5 minuto mula ngayon, ako ay tatayo na sa presensya ni Jesus Kristo na nadaramtan ng kanyang kalwalhatian. Ang buhay na ipinamuhay ng mga dakilay paalala na buhay natin magagawang maipamuhay ng kahanga-hanga. Dahil sa kanilang paglisan, sa atin ay iniwan ang kanilang pinagbakasan sa panahong buhanginan. Mga bakas ng paa na muli na namang ang iba na ating kasamahay sumalimbay sa maringal na karagatan ng buhay. Mga namaalam nating kapatid na sa ating dalamhati ang hatid, muli silang makikita, muling mabubuhay ang pag-asa. Naiisip ko itong pangsalmo ng buhay ng dakilang Ingles na makata, si Longfellow. Nung isulat niya ito, tumayo ako sa libingan niya dito mga ilang buwan na ang nakararaan. Naisip ko ang dakila niyang tula na ito at kung ano ang naiambag niya sa mundo. At ako'y, itong salmo ng buhay ay isa sa mga paborito ko. Ang kamatayan ay kinatatakutan sa tuwina. Ito'y kinakatakutan ng tao mula pa noong simula't simula pa. Mula pa doon sa halamanan ng Eden, kinakatakutan na ng tao ang kamatayan. Naiisip ko ang dakilang propetang si Job nung maupo siya doon nung panahon na yun at alam na niyang yayaon na siya. May dakilang pangangaral siya na binigkas doon na makukuha natin sa Job 14. Kung paanong pinagmamasdan niya ang mga bulaklak, kung paano sila namamatay at nagbabalik muli, kung paano niya pinagmasdan ang mga punong kahoy na kung may iihip na malakas na hangin, mabubuwal ito, bubuwalin ito ng hangin, mamamatay pero muling nabubuhay. Sabi niya, sa pamamagitan ng konting patak ng tubig, oo, sabi niya, ito'y nabubuhay. Pinagmamasdan natin ng ating mga alagang hayop at iba pa, habang sila'y nabubuhay at namamatay. Bawat nilalang na may pagkilos sa kanya, kapag ito'y namamatay, hindi na ito nabubuhay pa. Kaya nagtaka si Job kung paanong nagagawa ng Diyos na kunin ang bulaklak at buhayin niyang muli, at samantalang siya ay di man lang kayang mabuhay uli. Sabi niya, ang tao ay nalalagutan ng hininga. Siya'y pumaparang, at saan kaya siya naroon? Ang sabi niya, ang mga anak niya ay nagsisipunta para parangalan siya, pero di niya ito nalalaman. Pagkatapos sinabi rin niya, ikaw na ikinukubli ako sa libingan, ikaw na iniingatan ako sa isang lihim na dako, hanggang ang iyong puot ay makaraan. Iyo akong tinakdaan ng takdang panahon at mga panali, at hindi ako makaraan. Subalit kung iyo lamang akong iingatan sa lihim na dakong iyon, hanggang sa araw na ang iyong puot ay sa kalagitnaan ng kanyang pagkabalisa, sa mismong oras na yun na pinakamadilim, doon mismo sa pinakaimportanteng sandali na yun, kaya't dumating ang kalugod-lugod na si Elihu at nagsimulang mangusap sa kanya. Sinasabi sa kanya na ang bulaklak ay di nagkasala, na siyang tao ang nagkasala, at may paparating na pagkabuhay na maguli. Isang araw, darating ang isang matuwid na ito, na pinaging makisama sa sanlibutan na ito at sa anyo ng larawan ng Diyos na pinaging hubog ng tao. Aakuin niya sa sarili ang anyo ng kasalanang laman sa pamamaraang ito at tatayo sa gitna ng galit na banal na Diyos at ng taong lipos ng kasalanan at iaabot ang kanyang mga kamay sa dalawang ito at pag-uugnayin. At nung makita yun ni Job, siya'y tumuon sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Nakita niya yun. Ngayon pansinin. Sa madaling sabi, sinusubukan ni Job unawain yun na alam ko na kapag ang tao ay mapunta sa alabok ng lupa, siya'y nabubulok lang at napaparang. Pinagmamasdan ko siya, hindi siya nagbabangong muli. Siya'y nahihimlay lang at nalalagutan ng hininga at naglalaho lang siya at saan siya naroon. Walang nakakaalam kung saan siya naroon. Subalit napapansin ko ang ibang bagay na nanunumbalik galing sa patay, pero ang tao ay hindi. Pagkatapos, nung ang propetang ito ay mapasa espiritu, unti-unting ipinapakita sa kanya ng Diyos ang magaganap, na may isa na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at babangon muli. Nakita niya ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Kaya't gustong-gusto ko ito kapag naiisip ko. Ang sabi niya ay tumayo siya. Siya'y nanginig sa pagkaantig. Siya'y matagal-tagal nang nakaupo sa abo. Grabe,
Itong tinatawag natin ngayon na kamalasang tumama sa kanyang sambahayan. Lahat ng mga anak niya ay namatay. Lahat ng kayamanan niya ay naglaho. Maging kalusugan niya ay di maayos ang lagay. Nakaupo siya roon na isang Kristiyano o isang mananampalataya. Nakaupo roon, pinabayaan. Grabe, maging ang iglesia niya ay tumalikod na sa kanya. Nakaupo siya roon na kinukutkot ang kanyang mga bukol. At nung lumukob sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at nakita niya ang pagkabuhay na maguli sa umagang ito, alam niyo, tumayo siya at sabi niya, talastas ko na ang manunubo sa akin ay buhay at sa kahuli-hulihan, siya'y tatayo sa lupa at sirain man ng uod ang katawan na ito. Gayon may makikita ko sa laman na ito ang Diyos. Na makikita ko sa akin, Miss, alam niya na makikita niya siya sa huling mga araw dahil may pagkabuhay na maguling magaganap, isang pangkalahatang pagkabuhay na maguli. Naiisip ko si David, nung siya'y papatanda na, sa pagiging dakila niyang hari, ang Diyos ay sumumpa sa kanya na sa bunga ng kanyang balakang ay kanyang palilitawin si Kristo na luluklok sa kanan niya. Kaya't nakikinita ko si David, nung siya'y matanda na, malapit na sa dulo ng kanyang tahakin at lahat ng pisikal niyang lakas ay halos naglaho na. Sabi niya, oo, ang kaluluwa ko'y makapananangan sa pag-asa, sapagkat hindi niya titiisin na ang kanyang banal na ito ay makakita ng kabulukan, ni kanyang iiwan ng kanyang kaluluwa sa Sion. Nakita niya bago pa man si Jesus ang pagkabuhay na maguli ni Kristo, at nababatid niyang ang kanyang katawan ay hindi mananatili sa alabok ng lupa, bagkus magbabangong muli. Naiisip ko si Abraham sa panahon niya noon nung maupo ang Diyos sa tabi niya at nagsabi, ngayon, Abraham, ikaw ay papatanda na at lampas na ang mga taon mo, kayong dalawa ni Sarah. Pero gayong lampas na kayo sa taon ng pagkakaroon ng mga anak, gayon man ay pagkakalooban ko kayo ng anak sa pangako. Pagkatapos, itong paglalakbay ni Abraham at kung paano siya nagpunta sa isang lupang pangako at naghintay sa dakong iyon sa takdang panahon na ang pinagpalang iyon ay darating na sumasagisa kay Kristo Jesus. At pagkatapos ng 25 taon ng pagsampalataya sa pangakong ito, bago matupad ang pangako, mangyaring nagpakita ang Diyos kay Abraham at ipinakita sa kanya na sa kamatayan, kanyang ipapako ang kanyang anak at sa pagkabuhay na maguli, kanya siyang ibabangon muli at ipagkakalob sa kanya ang lahat-lahat. Bibiguin ang mga anino, lahat ng mga bagay na nagpapatakot sa tao at itong kamatayan at kung anong malaking katakutan ang idinudulot ng kamatayan, lahat ay mabibigo kapag nakita na nila ito. At binigyan niya si Abraham ng paunang pagpapakita rito at siya ay dumaan sa gitna ng mga piraso ng mga hayop na pinaghati-hati na ating natalakay nitong ilang mga linggong nagdaan o nung isang linggo po pala o linggo bago itong huli sa ating mga gawain kung papaanong pinalakad niya ang munting puting liwanag, ang Diyos mismo, na lumakad doon sa gitna ng mga iyon. Pinagtitibay ang panunumpa sa tipan. At pagkatapos bumaling at pinagpala si Abraham at itong matandang lalaking ito na 100 anyos na at itong babae na 90 na, ipinanumbalik sila na maging kabataang lalaki at kabataang babae uli at nagsilang ng anak na lalaki, si Isaac, na mula sa kanya ay lumitaw ang binhi ni Abraham. Mula kay Isaac ay lumitaw si David, mula kay David ay lumitaw si Kristo, mula kay Kristo ay lumitaw ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Tunay na maluwalhati talagang pangako kung paanong tumugaygay ang Diyos sa kapanahunan upang pauna nang ipakita ang mga bagay na ito. Pagkatapos sa dulo, at gaya ng tinalakay na natin nitong huling ilang mga araw, bilang pambungad na tagpo, itong kung paanong lahat ng mga propeta ng lumang tipan, ay nagbilin talaga sila ng partikular na dakon na paglilibingan nila. Ngayon, kapag bumibisita kayo sa libingan, marami sa inyo ang nagiiwan ng mga bulaklak sa inyong mga mahal sa buhay o sa kanilang mga libingan. Ngayon, masdan niyo po ito. Lahat ng mga propeta ng sinaunang panahon, kahit walang kasulatan na maaari nilang pagbatayan, ay tulad natin na tinataglay na bawat makalangit na pangako ng Diyos ay sa pamamagitan ng pangunguna ng Espiritu Santo, mga kalalakihan ng sinaunang panahon, sa pagkilos sa kanila ng Espiritu Santo ay isinulat ang salita ng Diyos. Bawat isa sa kanila, nung mamatay sila, nagbilin sila na ninanais nilang mailibing sa Palestina. Ayaw nilang sila man ay namatay sa labas ng Palestina, marami sa kanila, pero ninais pa rin nilang mailibing sa Palestina dahil ipinagkaloob ng Diyos ang pangunang mga bunga ng pagkabuhay na maguli sa Palestina. Pagkatapos, nung dumating si Jesus at ginawa ng mga tao sa kanya ang mga sinabi ng mga propeta na gagawin ng mga tao, nung siya ipanganak sa Bethlehem, dumating siya sa pamamagitan ng pintuan ng sabsaban, yumao sa pamamagitan ng parusang kamatayan. Nung siya narito pa noon sa lupa, di siya naglakbay ng lampas 50 milyang paglalakbay sa buong buhay niya. Hindi siya nagpunta sa kung saan, sa palibot lamang ng Palestina. Subalit ang mensahe ng kanyang ebanghelyo
ay lumaganap sa bawat tagong lugar at sulok ng mundo. Ni minsan ay di siya sumulat ng aklat sa buong buhay niya. Subalit ang aklat na isinulat patungkol sa kanya ay ang pinakamabentang aklat sa lahat ng kapanahunan, itong Biblia. At gayon pa man, sa kabila nun, hindi siya di pumasok ng kolehiyo sa buong buhay niya. At sa kabila nun ay higit na mas marami mga kolehiyo ang itinayo bilang parangal sa kanya na higit sa ano pa bang bagay na lumitaw sa ibabaw ng lupa o ano pa mang ibang pangalan o sino pa mang ibang tao. At ni hindi nga siya naglakbay ng napakalayo. Namuhay siya na isang mapagpakumbabat payak na buhay. Siya nga'y nilibak, kinutya, pinagtawanan. At sinabi niya na may kapangyarihan siya na ibigay ang kanyang buhay at kapangyarihan para ibangon ito. At kahit sino namang tao'y magagawa niyang ipagyabang ang bagay na gaya niyan, pwede yung ipagmayabang ng kahit sino. Pero pinatunayan niya mismo ang pinaninindigan niya nung siya'y magbangon ng umaga ng pagkabuhay. Nung butasan nila ang kanyang mga kamay at kanyang mga paa at ang kanyang tagiliran at nilagyan ng putong na tinik ang kanyang ulo at namatay siya sa dakong iyon, sumisigaw ng habag sa Kalbaryo. Nung narito siya noon sa lupa, siya'y itsurang gaya ng isang tao at siya'y kumilos na gaya ng isang tao. At nung mamatay siya sa Kalbaryo, siya'y sumigaw ng habag gaya ng isang tao. Pero nung magbangon siya, nung umaga ng pagkabuhay, kanya ngang pinatunayan na siya higit sa isang tao. Siya ay Diyos. May kapangyarihan siya na ibigay ang kanyang buhay. Ngayon, ang unang-unang bagay na nangyari ng umagang iyon, itong maliit na pangkat ng mga alagad ay talaga namang durog na durog ang puso. Wala silang kaalam-alam sa bagay na iyon na nangyari. Ang ilan pa nga sa kanila ay gusto nang magbalik sa lambat nilang pangisda. Ngayon, bilang munting paunang pagpapakita kung ano ba ang kamatayan, at kung paanong tunay na kakilakilabot ang kamatayan at sa mga nagsipagtatag hanggang sa relihiyon nating Kristiyano, kung paanong ipinagkaloob ang mga pangako sa mga patriarka na nabanggit ko ngayong umaga. Ngayon, dumako na tayo sa mismong tinutumbok nito kung nasaan nga ba ito. Ang mga munting alagad na ito, matapos silang munting pangkat sila na inaayawan nung simula, wala silang gaanong karaming mga kaibigan dito sa sanlibutan. At sino mang tao na naglilingkod kay Jesus Kristo ay hindi magkakaroon ng maraming kaibigan sa sanlibutan. Tatayo at tatayo ka kasi sa pananalig na ito ng mag-isa. Sa maraming pagkakataon ay kinakailangan mong tumayo ng mag-isa. Pero ipinangako niya na siya'y tatayo kasama niyo. Sasainyo ako hanggang sa katapusan. At ngayon, nakikinita ko siya. Halikayo't tingnan natin ito maigi. Siya nga'y dinakip, gaya ng inaasahan nila, dahil siya ay nagpapamalas ng mga himala. At sinasabi niya na di siya gumagawa sa ganang kanya lamang, bagkus sa kung anong ipinapakita sa kanya ng Ama. Pero isa siyang gumagawa ng himala. At nung ihatid siya sa mga kamay ni Pilato, di nga nila inaasahan na makita ang Mesiyas ng Diyos na hinubaran ng kanyang damit at tumayo doon, at binugbog, at sinugatan, at hinambalos, at sinaktang maigi, at dinuraan, at di man lang nagbuka ng kanyang bibig para magsalita ng kahit isang salita tungkol doon. Tinurog ng pangyayaring yun ng kanilang mga puso. Ang mismong tao na ito na nagunat ng kanyang kamay at nagsabi, pumayapa, at ang mga hangin at mga alon ay tumalima sa kanya. Ang isa na ito na nagawang pahintuin ng prosesyon ng paglilibing at ipatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kabaong at nagsabi, Binatilyo, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, at bumangon nga ang binatilyo. Ang isa na ito na nagpunta minsan sa isang tahanan ng puso nila ro'y hapis na hapis kung saan ang anak na babae nila doon ay namatay, si Jairo, na isang munting saserdote na naupo sa piling ni Jesus at naging mananampalataya. At siya nga'y pumasok at sabi, sumainyo ang kapayapaan, dahil ang dalaga ay hindi patay, natutulog siya. Tiyak na napagkilala nila sa oras ding yun. Tiyak na may bagay ngang kahanga-hanga doon. Pumasok siya, hinawakan ng kamay ng babae, tingin na ng babae at nagsabi, Dalaga, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At ang babaeng iyon napatay, at ang kaluluwa ay wala na sa kanya, kaya't tumayo sa kanyang paa at nabuhay muli. Maging yung pagpunta niya noon sa libingan ni Lazaro, na tumatangis na gaya ng isang tao, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi, habang siya'y tumatangis at nakatayo roon. At yung lalaking iyon napatay na ng mag-aapat na araw na, at ang mga uod ay gumagapang nasa loob at labas ng kanyang katawan. Pero nasaksihan nga roon na itinuwid niya ang munti niyang katawan ng paganoon at nagsabi, Ako ang pagkabuhay na maguli at buhay, ang sumasampalataya sa akin, gayong siya may patay, siya nga'y mabubuhay. Ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay di na mamamatay. Isipin niyo nga yun. Ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay di na mamamatay. Grabing pag-asa yun na taglay na natin ngayong umaga kung ganoon. Sa tuwing bibisita tayo sa libingan ng mga mahal natin sa buhay. Grabing pag-asa yun na taglay na natin dito sa mortal nating katawan ngayon habang pinapatuto ito ng Espiritu Santo. Siya'y buhay, hindi na mamamatay, may walang hanggang buhay na. Gayong hinahatid natin ang mga katawan ng pinakabanal sa atin sa libingan, pero hayangat sila'y buhay sa kalooban nila. Sila'y buhay sa isang dako.
Nung tumayo siya noon at nagsabi, "Ako ang pagkabuhay na maguli at buhay," at naroon ang isang lalaking nakahimlay roon. Sabi niya, "Alisin ninyo ang bato." At ang pagkabulok ng katawan ng lalaking yun, yung amoy na yon ng katawang tao, alam niyo nga yun, nung inalis na nila, aba, napakasama ng amoy noon na umalingasaw sa paligid. Pero nung magwikas siya at sabihing, "Lazaro, lumabas ka," at yung lalaking yun na patay na ng mag-aapat na araw, haya't bumangon mula sa libingan. Paano nga nila malulubos isipin na makita ang tao na yon na may ganong klase ng kapangyarihan na nakabayubay sa Kalbaryo, na grabe ang tinatanggap na panlilibak, tumutulo ang naglalakihang mga dura ng mga sundalo na nanunuya sa kanya sa kanyang balbas habang hinahatak nila ang isang sabunot na balbas mula sa kanyang mukha at papaluin siya sa ulo at sasabihin, "Magpropesiya ka at hulaan mo kung sino ang pumalo sa iyo." Nung makita nila ang mga Romanong pako na iyon ay binaon sa kanyang mga kamay at kanyang mga paa, papaano nga nila malulubos isipin na makita ang tao na iyon na mamatay? Dahil ang inihingi nga ng Diyos ay kahatulan, at kinuha ni Kristo ang ating kahatulan. Sila nga'y bigong-bigo, sila'y nagsibalik sa kanilang mga lambat na pangisda uli. Sabi ni Pedro, "Nangingisda na lang ako." Ang sabi ng mga alagad, "Sigit sasama na lang ako sa iyo." Ganoon ang ginawa nila, hapak na hapak ang kalooban nila, bigong-bigo. Kaya't ibinaba na nila ang katawan niya, ibinalot iyon sa kayong lino at inihimlay iyon sa libingan. At ang sabi, "Yan ang kinatapusan ng panatikong yan." Ganoon na lamang ang pagsalungat sa kanya ng sanlibutan. Ang sabi nila, isa siyang holy roller, baliw siya, isa siyang panatiko at kung ano-ano pa. Pero ang sabi niya ay, siya ay Diyos. Siya'y kawangis niya, siya'y kumilos gaya niya, pinatunayan niya na siya'y Diyos. Siya nga. May babae nga nang sabi di pa katagalan, gaya ng ilang beses ko nang nababanggit. Sabi ng babae, hindi siya Diyos, kapatid na Branham. Isang babae sa Christian Science ang sabi niya, isa lang siyang tao. Sabi, isa lamang siyang tao. Sabi ko, higit siya sa isang tao. Diyos siya. Sabi ko, alin man sa Diyos siya o manlilin lang. Sabi niya, bueno, patunay ang pagtangis niya sa may libingan ni Lazaro. Pinatunayan niya doon na siya'y wala ng iba't tao lang talaga. Sabi ko, nung tumangis siya nga'y tumangis na gaya ng isang tao. Pero nung ibangon niya ang patay, kanyang pinatunayan doon na Diyos siya. Tama. Sabi ko, nung siya'y nagutom siya na parang isang tao. Pero maabot ba yon ng inyong kaisipan na ang isang tao ay tatayo sa palibot ng puno ng igos, sinusubukang makahanap ng makakain, at ilang araw pagkatapos nun, kukuha ng ilang tinapay, mga 2 tinapay at 2 o 3 pirasong isda, at pakakainin ang 5,000 katao ng lutong isda? Maiisip niyo ba yon na ang isang taong nakalantad doon sa Kalbaryo, nakabayubay sa pagitan ng langit at lupa ay iiyak, nauuhaw ako, at samantalang ginawa noong alak ang tubig, ang mismong naglalangsa sa tubig, naroong nakalantad, sumisigaw na mabigyan ng tubig. Kanyang inari ang pagkakasala para sa atin upang tayo sa kanyang kahirapan ay papaging mayaman. Siya sa kamatayan niya, namatay siya gaya ng isang makasalanan, nang sa gayon tayo, sa ating kamatayan, ay mamatay na mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Naisip ko ang grabing pagbabagong yun sa kamatayan. Si tandang Tatay Hayes dito noon, nung siya'y malapit ng mamatay, tinawag niya ang mga anak niya sa tabi ng kanyang higaan. At doon, naratay siya roon dahil sa koma ng 2 o 3 araw. May bukang bibig siyang laging sinasabi. Ang sabi niya, "Anak, pinagpala ang kaluluwa ko." Siya'y halos, tinawag niya ang mga anak niya sa tabi ng higaan. Mahaba't puti ang mahaba niyang balbas. Sabi niya, "Anak, pinagpala ang kaluluwa ko." Iniisip niyo na si Tatay Hay ay patay na. Sabi niya, hindi ako mamamatay. Dahil kung si Jesus ay nabubuhay, ako man ay nabubuhay. At doon nga'y nag-iwan siya ng pagpapala sa bawat isa sa kanila ng mga anak niya. Sabi, "Itaas niyo ang mga kamay ko." Hindi na nga niya maitaas ang kanyang mga kamay. At isa sa kanyang mga anak na lalaki ang pumuwesto sa isang panig. Itinaas ang kamay na yon, at yung isa itinaas naman yung isang kamay. Nagsimula siyang umawit. Habang ang mga mata niya ay tinataas niya para itanaw sa langit, sabi niya, araw na masaya, mula nang linisin ni Jesus ang aking mga pagkakasala, itinuro niya sa akin kung papaano manalangin at mabuhay na nagbubunyi sa bawat araw na dumarating. At ipinikit na niya ang kanyang mga mata at yumao na para katagpuin ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa ganung paraan ko gustong yumao, sa ganung paraan, mamatay nawa ako kay Jesus Kristo. Pagkatapos nung makita ng mga alagad ang lahat ng iyon, ang lahat ng pagkabigo at lahat na dinanas niya na para bang binigo sila, ang mga alagad ay nagsimula ng bumalik sa pangingisda. May isa na bumalik sa trabaho niya, at yung isa sa gawin namang ito bumalik. Ngayon, gusto nating simula ng umagang ito doon sa may libingan. Nung pagkatapos na mabuhay siyang maguli, sina Maria, Marta at si Maria na Magdalena, at si Maria na nanay ni Jesus,
Umagang-umaga iyon ng araw na yun. Inilagak nila ang kanyang katawan sa lupa bago sumapit ang Sabat at yun nga ang kinaugalian doon noon dahil hindi sila pwedeng gumawa ng kahit ano tuwing araw ng Sabat. Kaya't namatay siya ng Biyernes ng hapon ng 3:00 at nagbangon ng umagang-umagang iyon ng Linggo ng umaga. Ngayon gusto ko pong klaruhin ang tanong na ito habang narito po kayo sa umagang ito ng pagbubukang liwayway na gawain. Marami kasing tao o nagsasabi, kung ganoon bakit ang sabi niya siya ay lalaga? Siya ay mapapasalibingan ng 3 araw at 3 gabi. Hindi niya sinabing ganoon ang gagawin niya. Ang sabi niya, sa loob ng 3 araw ay ibabangon ko ang aking katawan. Kita niyo? Ngayon, ang dahilan kung bakit niya yun ginawa ay dahil may sinabi noon si David sa isang dako sa kasulatan, hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa Sion, ni kanyang titiisin ang kanyang banal na ito na makakita ng kabulukan. At alam niya na ang kabulukan ay nagsisimulang mangyari sa katawan ng tao matapos ang 72 oras, 3 araw at gabi. At sa gitna ng panahon na iyon na 3 araw at gabi, babangunin siya ng Diyos. Kaya namatay siya ng Biyernes ng hapon ng 3:00 at bumangon ng Linggo ng umaga. Ngayon, gumawa lang tayo rito ng kaunting pagsasadula at huminto muna pansumandali at subaybayan ito. Nakikinita ko siya sa buong gabing yun. Ang kaawa-awat matandang si Maria na nanay, ang puso niya ay talagang durog na durog. Sinabi sa kanya ng propetisang si Ana na paglalampasan siya ng isang tabak upang mahayag ang mga pag-iisip ng marami. Ganoon na lamang ang ginawa nilang pahirap sa kanyang katawan at ang kanyang minamahal na anak ay nakabayubay doon sa krus at ganoon na lamang ang kadustaan na dinala niya sa iglesia. Pero sa kabila nun, sa kanyang puso, ang pag-ibig ng isang inay umaabot. Wala nang anuman ang nagawa niya, gaano mang kadustaan yun. Namatay siya sa parusang kamatayan, gaya ng isang preso ngayon na palalakarin doon para bitayin o kuryentihin o anuman. Sa ganoong paraan siya namatay, sa kahihiyan at kadustaan. Nakita niyo na kung paano pinaparusahan ng Diyos ang kasalanan? At ayan ngang lubos-lubos ang kanyang pagtangis, marahil buong magdamag, at siya at si Maria Magdalena ay alam niya ang kapangyarihan ni Jesus. Alam niya na may kung anong bagay sa kanya na iba sa lahat ng iba pa. 7 dyablo ang pinalayas sa babae. Bawat isa na pinalaya mula sa dyablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus Kristo, alam na alam nila kung saan sila nakatayo. Walang kahit sino ang makalalapit, ayan nga sa kanyang dakilang makalangit na presensya at mananatili na siya pa ring tao noon. Ikaw ay babaguhin. May kung anong espesyal na bagay na nangyari sa iyo. Oo, magagawa mo ngang magpatayo-tayo lang at sa psikolohiya at kakatahin mo ito sa isip mo at tatanggapin ito na kung anong bagay at kung anong mga teorya o bagay na gaya nun. Pero hindi nga tayo sumasampalataya sa teolohiya. Sumasampalataya tayo sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo. At kung ika'y lumapit na sa kanyang presensya, may kung anong bagay na magaganap sa buhay mo na magbabago sa iyo at hindi ka nakatulad ng dati kapag ang isang tao ay nanggaling na sa presensya ni Kristo. Haya't ang babaeng yun ay 7 dyablo ang pinalayas sa kanya. Pagkapalalo at paninibugo at iniisip niya na siya'y maganda at walang katulad niya. Pero nung magsalita si Jesus at sabihin, luminis ka, lahat ng yun ay lumisan sa kanya. Siya'y naging bagong tao. Hindi na siya maganda sa paningin niya. Haya't kanya ngang ibinabalot ang kanyang sarili sa kagayakan ng kaamuhan at kagandahang loob at sumunod sa guro. Kanya siyang minahal. Pagkatapos ng umagang iyon ng pagkabuhay, nakikinita ko ang babaeng ito. Ang mga alagad noon ay nasa baybay. Hinahatak ang mga bangkang pangisda. Ang ilan nga sa kanila, ang ilan naman ay nagsisiuwi na, at ang ilan ay nagpupunta sa kanilang daan. Babalik sa kanilang ginagawa. At nung umagang-umagang yun, nakikinita ko si Maria na nanay at Maria na Magdalena, papakit na noon sa gilid ng burol para magpunta sa libingan. May mga pabango silang daladala at ibang bagay. Gusto nilang pahiran ng kanyang katawan at asikasuhin siya. At kaya naman, habang sila'y papaakyat ng burol, heto't nakikinita ko ang isa pang eksena. Tingnan natin ang eksenang yun dito. Nakikinita ko ang grupo ng ilang sundalong nakatayo roon. Nagsisipaglaro sila ng baraha buong gabi o naghahagis ng dais o naglalaro ng dais nila ng dais na inihahagis nila sa lupa. At kung ano-ano ang pinaglilibangan nila doon. May isa sa kanila ang sabi, "O nga pala, naalala niyo ba yung manlililang na yon?" Ang sabi niya, sa loob ng 3 araw, babangon daw siya. Kaya ngayon tingnan nga natin, puntahan natin yung libingan. At nakikinita ko nga ang mga sundalong yun na papalapit doon. At kinakalampag ang kanilang dibdib. At ipinagmamalaki ang malalaki nilang baluti ng paganoon. At iwinawagayway pa ang Romanong tabak nila. Sinasabi, tingnan natin kung ano magagawa niya. Dahil nasa selyuhan nga ang libingan ng Romanong selyo, sa aba niya na magtatangkang biyakin ang selyong ito. May batong nakaharang doon na kinailangan ng buong pulutong ng senturyon. Yun nga'y 100 kalalakihan para maigulong ang batong yun doon
isang napalaking bato na pinagulong nila sa may bukana ng libingan. Sabi, nasa loob siya, di magagalaw, at ang mga sundalo nga'y tuwang-tuwa pa. Pero hayan ngang parating, halos mag-uumaga na noon, habang si Maria, habang papaakyat sila ng burol. At ayun nga ang dalawang munting babaeng ito, naglalakad doon ang umagang-umaga, marahil magkayakap pa ang bisig sa isa't isa, naglalakad. Halos nakikinita ko ito ng totohanan kung paanong naglalakad sila sa gilid ng burol. At nauulinigan ko si Maria na nanay sinasabi kay Maria Magdalena, paano pala yun? Sino ang mag-aalis ng bato sa libingan? Ano kaya? Paano natin yung gagawin? Bueno, naririnig ko nga si Maria na ang sabi, ang Diyos ang bahala sa bagay na yun. Yun nga ang pinaka-importante, kahit ano pang sabihin ng mga tao, paano ko naman ito gagawin o gagawin yun? Ang Diyos ang bahala doon. Basta magpatuloy ka lang, kita nyo? Ang Diyos ang bahala sa lahat ng iba pang mga bagay. Pagkatapos, nung mga oras na yun, makikinita natin ang lahat ng mga bituin na isa-isang naglalaho na. At malalaman mo na lang, isang bituin na lang ang natitira, yung malakit maliwanag na tala sa umaga na naroon. At tila napapansin ko roon kung paanong ang buong bagay na yun, na haya't ang mga sundalo ay nagtatawa at ginagawa yung katatawanan. Sasabihin, ngayon kita nyo, umaga na, wala namang nangyayari. At patuloy sila, sabi, kita nyo, isa lang siyang manlilinlang. Isa lang siyang tao gaya ng marami sa mga manlilinlang na ito na sumulpot sa panahon na ito at ibang panahon. At nagawa raw ang ganito ganyan. Pero hayan namang, nag-aangking nagawa raw yung ganoon. Pero hayan nga, nung mga oras na yun, nakikinita ko ang lahat ng mumunting ibon, mga robin na tumigil sa paghuni ang mga ibon. Ang sabi ng makata, ang kanyang tinig ay kay tamis na ang mga ibon ay tumigil sa kanilang pag-awit. May bagay nga na malapit nang mangyari. Nakikinita ko ang dakilang tala sa umaga na yun na nakabitin sa kanyang kinalalagyan, na nung panimula pa ng panahon ay nakabitin na roon, at bigla na lamang gumalaw. Nakikinita ko iyon na para bang nagpahikot. Si Maria, kanilang pinagmamasdan yon. Anong ginagawa nun? Isa yung anghel, at hinahanap-hanap nito sa buong paligid ang libingan kung saan nila siya hinihimlay. Ang kasulatan ay handa na noong matupad. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, sa tuwing ang salita ng Diyos ay handa ng matupad, huwag kayong mag-alala, ito'y magaganap nga roon. Nakikinita ko ang tala na yun sa kanyang paglalakbay, umiikot-ikot. Nakikinita ko ang mga Romano nakatayo doon, 100 ang bilang nila, malalakas, nakabunot ang kanilang mga tabak, sinasabi, ngayon tingnan nga natin kung anong mangyayari. At bigla na lang, bumaba ang isang malaking bolang apoy na humagibis galing langit na tumayo sa tabi ng libingan. At ito pala'y ang makapangyarihang anghel ng Diyos na tumayo roon. Hinimatay ang mga sundalo at natumba na parang mga patay na kalalakihan sa lupa. Sa kaunting kumpas lang ng kanyang kamay, iniusog niya yun, yung batong nakatakip doon. Biniyak ang Romanong selyo. Ano bang halaga ng Romanong selyong yun sa kanya? Kaya't wala ngang halaga at katulad lang ng halaga ng selyo ng Estados Unidos o ng ano pa mang iba, o selyo ng kung anong iglesia o ng ano pa mang iba. Ang Diyos ay marapat lamang na mabuhay. Kinakailangan niyang lumabas. Hindi siya maaaring manatili kasama ang mga patay. Kaya inusog niya yung bato at gumulong yun at tumayo siya roon. Ngayon, sino maglalakas loob? Ang mga sundalo nga'y pinagpupulot nila ang kanilang mga kalasag at gamit at nagsitakbo sila ng simbilis na makakaya nila. Pababa dun sa halamanan, pababa ng burol at kumakalansing ang kanilang mga gamit, yung mga bakal na suot-suot nila na mga kalasag nila at iba pang kagamitan. At doon nga'y tumayo siya ng mag-isa. Paglaon, sabi ni Maria, may napakalakas na lindol nung mangyari yun, na inuga ang mismong lupa nung umagang yun. May nagsabi marahil, sa palagay ko may kung anong sumambulat sa kung saan. May nangyaring pagsabog kung saan, nakidlat, o anuman yun na tumama sa lupa. Pero yun pala'y, nagbangon si Jesus mula sa patay. Kaya naman, nung makarating na yung mga kababaihan sa libingan, sina Maria at Marta, nakita nila roon ang anghel na nakatayo roon. Sabi nito, umayo kayo, sabihin sa kanyang mga lagad na siya'y mauuna sa kanila sa Galilea, at doon ay kanya silang kakatagpuin. Narito, sinasabi ko sa inyo, umayo kayong dali-dali ngayon, at sabihin sa mga lagad na kanya silang kakatagpuin gaya ng sinabi niya na kanya talaga silang kakatagpuin. Grabe talaga kapag naiisip ko yun. Ang dumidinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may walang hanggang buhay at siya'y ibabangon ko sa huling mga araw. Narito, nasabi ko na sa inyo, ang mga anghel niya'y pinalaganap na yon sa buong mundo na kung ang sino mang tao'y maglalakas loob na tanggihan niya ang kanyang sarili at papasanin ang kanyang krus at susunod sa kanya, kakatagpuin niya kayo sa pagkabuhay na maguli. Ano ba ang halaga ng paghahagis natin ng mumunting mga bulaklak sa ibabaw ng libingan na sinasabi nating abo sa abo at alabok sa alabok? Ang katawan nga niyan ay tiyak na magbabangon mula sa libingan kung paanong tiyak na may Diyos sa langit. Narito, nasabi ko na sa inyo,
Ngayon pansinin natin, eto nga ang dalawa sa kanyang mga alagad ngayon. Sila'y nasa kani-kanilang daan, at ang ilan sa kanila ay nagpalaot para mangisda. At heto ngang nakatayo si Jesus sa may baybayin, at tumingin siya at nakita niya sila roon. At sabi niya, "Mga anak, may tinapay ba kayo?" Unang-unang bagay na sinabi niya sa kanila, sabi, "Ihagis niyo ang inyong lambat sa kabilang gilid." Buong magdamag silang nangingisda, pero wala silang mahuli-huli. Ganoon ngayon, sa maling gilid kasi kayo ng bangka nangingisda. Kaya sabi ni Jesus, ihagis niyo ang lambat sa kabilang gilid. At nung maihagis nila ang lambat nila sa kabilang gilid at sinubukan nilang hilain yun, grabe, napakaraming isda ang nahuli na halos mapunit na ng tuluyan ang kanilang mga lambat. At nagsimula nga ang tumingin-tingin si Pedro. Sabi, isang tao lang ang may kakayahang gawin yun. At tumingin siya sa may pampang. At doon nga'y nakatayo siya. May tinapay at isdang nakasalang sa apoy na naghihintay na para sa kanila. Di na nakapaghintay si Pedro na makadaong. Tumalon siya sa tubig at nauna na para katagpuin siya. Talagang nagmadali siya. Hangad ko nga na ang bawat makasalanan sa mundo ay maging tulad noon ngayon. Si Pedro nga'y ipinagkanulo pa siya noon doon. Lumabas siya at napaiyak na lang ng grabing pait. Ganun nga ang kanyang pananalangin. Ninayos niya talagang katagpuin si Jesus. Ninayos niya talagang makapunta roon ng sa gayon, makapagpatira pa siya sa kanyang paanan. May dalawang lalaki doon, ang pangalan ng isa ay Cleopas at yung isa. Nasa daan sila noon patungong Emmaus. At habang naglalakbay sila, nalulumbay ang puso, nagdadalamhati. At sa paglalakbay nila, pinag-uusapan nila ang bagay na yun. Napakasaklap talaga. At bigla na lang, may isa na lumabas sa mga palumpong, isang ordinaryong tao. Ang kwelyo niya ay di nakatupi ng paiba o nakadamit man ng kakaiba. Ang pananamit niya ay katulad ng ibang kalalakihan. Ang buhok niya at balbas niya ay kagaya rin ng iba sa kanila. Di siya iba sa kanila. Hindi siya iba sa kung anong magarbong paraan. Ang buhay niya ang patunay kung ano nga ba ang credential niya, kung ano siya. At ganun nga ang nais ng Diyos na maging tayo. Ninanais na ang buhay natin na maging credential natin. Siya nga. At pagkatapos, sumabay na siya sa paglakad. Sabi niya, "Mga kapatid, bakit kayo nalulumbay? At bakit ninyo pinag-uusapan ang bagay na ito?" Gustong-gusto ko ngayon. Aba, sabi nila, "Isa ka bang nakikipamayan sa lugar na ito, Ginoo?" Aba, sabi niya, "Ang buong bansa'y hapis na hapis. At heto kami," sabi niya, "nasa paglalakbay kami. Pauwi kami sa aming tahanan." Sabi niya, "Aba, si Jesus na taga Nazaret na propeta, sigurado kami tiniisip na kanyang gagawin sa kanyang pagparito na siya ay magiging hari ng Israel. At ngayon, patay na siya, at inilibing na nila siya, at sinibat pa nila siya sa puso, at pinatay na nila siya." At sabi, "Ano pat, ito na ang 3 araw mula na mangyari yon, mula nung patayin nila siya." At sabi, may ilang kababaihan na nagpunta roon sa libingan at may nakita raw pangitain ng mga anghel at bumalik sila at ipinamalita na siya ay buhay. Pero sabi, di namin mapaniwalaan ang kwentong yon, kaya hetong naglalakbay kami. Kaya sa paglalakad doon, sabi niya, mga taong haling at makukupad ang puso, kita nyo, na magsisampalataya sa lahat ng sinabi ng mga propeta patungkol kay Kristo, kinailangan nga niyang dumanas ng hirap at babangon muli sa 3 araw. Bueno, makukupad kayong manampalataya. Tingnan nyo kung gaanong kaganda nito. Grabe. Tingnan nyo po ito. Si Kristo ay nasa gitna ng mga nalulumbay at hapis ang puso. Doon siya nagpupunta sa gitna ng mga nalulumbay at hapis ang puso. Sila nga'y lumalakad sa pinakamadilim na oras na nakita nila kailanman. Wala nang kahit anong pag-asa. Pinalayas na sila sa iglesia, sa mga sinagoga, dahil nagsisampalataya sila sa kanya. At ngayon siya, na kanilang pinaniniwalaan ay patay na. At may ilang kababaihan na dumating daladala ang isang kwento tungkol sa isang panghitain na nakakita raw sila ng mga anghel. Sabihin ninyo sa kanyang mga lagad, sila'y kakatagpuin niya sa Galilea. Pero siya nga'y di nila yun mapanipaniwalaan. Sila'y hapis ang puso at nalulumbay, umiiyak. At doon nga'y nagpakita ang kaibig-ibig na si Jesus sa gitna ng mga hapis ang puso. Isa pa po palang bagay, yun ang kauna-unahang umaga ng pagkabuhay. Si Jesus ang pagkabuhay na maguli ng lahat ng buhay, ay buhay at nasa gitna ng panahon ng tagsibol, nasa gitna ng huni ng mga ibon, nasa gitna ng pamumukadkad ng bagong mga bulaklak. Si Jesus na muling nabuhay ay nasa mismong panahon ng tagsibol. Siya nga rin ang pagsibol ng pagkabuhay na maguli. Ganun na nga't lumakad siya kasama nila at nagsimulang makipag-usap sa kanila, sinasabihan sila. Sabi, bueno, ngayon, marapat lamang na sampalatayanan nyo ang sinasabi ng mga propeta. Marapat lamang na sampalatayanan nyo ang lahat ng nasusulat sa mga kasulatan patungkol kay Kristo, na kinakailangan nga niyang dumanas ng hirap at magbabangon muli sa 3 araw at iba pang bagay. Bueno, ano pat sila'y hapis talaga ang puso. Pagkaraan ng sandali, ng pagkasalita niya,
May kung anong bagay nga sa taong ito na kakaiba ang pagsasalita kumpara sa ibang tao. Di siya basta ordinaryong tao lang. May kung anong bagay sa kanya na animoy malalim na katapatan. May kung anong bagay doon na talagang may laman. At kanya ngang ipinaliwanag ang tungkol doon sa mga kasulatan. Isa siyang tagapagturo ng kasulatan. Pinaaninaw kung paanong sinabi ng mga propetang si Kristo'y mamamatay at babangon muli sa ikatlong araw. Doon nga'y nagsimulang mag-alab ang kanilang mga puso sa loob nila. May kung anong bagay na nagaganap. At habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nag-usap sila ng buong araw. Ngayon, nasa ilang estadyo na lang ang layo nila, mga 1 milya na lang at kalahati mula sa Jerusalem, kung saan sila papunta. Marahan na naglalakad, kasabay ang mismong Kristo na nabuhay ng maguli, at di yun namamalayan. Makailang beses na ngang naupo siya sa upuan sa tabi niyo. Makailang beses na ngang tumayo siya sa tabi niyo sa oras mismo ng inyong mga pagsubok at pagkaligalig, at di niyo yun namalayan. Makailang beses na nga siyang naroon sa manibela nung kamuntik-muntikan na kayong mamatay sa aksidente o naiwasan ng aksidenteng yun o parang ganun at di nyo yun nakilala na siya na pala yun. Makailang beses na ngang kasama niyo siya nung wala ng laman ng gusi at tuyo na ang banga at wala na ngang pagkain para sa mga bata, tapos may tao na magpupunta at maglalagay ng mga pinamiling pangangailangan sa mismong pinto o anuman. Si Kristo yun. Siya'y buhay ngayon. Hindi siya patay. Siya nga'y buhay. Nakatabi ko ng mga ilang umaga na ang nakararaan ang isang doktor na di talaga naniniwala sa Diyos sa Louisville. Ako'y sumadya roon. Pagkatapos kong makabalik galing Afrika, ini-examine nila ako roon para makita kung nakakuha ba ako ng amoeba. Sabi niya, Reverend Branham, sabi niya, at naniniwala ka sa kalukuhang ito? Sabi ko, siya nga po. At ang sabi niya, sinasabi mo ba sa akin na naniniwala ka ng taong iyon ay nagbangon mula sa patay? Sabi ko, siya nga po, naniniwala ako rito. At sabi niya, paano mo mapapatunayan sa akin na siya'y nagbangon mula sa patay? Ang sabi ko, mapapatunayan ko na siya ang Kristo na nabuhay maguli. Paano niya nagawa yun? Sabi ko, nabubuhay siya sa puso ko. Sa ganyan ko nga nalalaman na buhay talaga siya. Dito mismo, binago niya ako mula sa pagiging isang makasalanan, naging isang Kristiyano. Binago niya ang kalikasan ko. Binago niya ang pag-uugali ko. Binago niya ang lahat sa akin. Ginawa niya akong bagong nilalang. Kaya naman alam ko, personal kong nalalaman, na siya nagbangon mula sa patay. Sabi niya, naniniwala akong namatay siya. Sabi ko, maging ako, naniniwala ako, kaya't namatay siya. Oo, pero may higit pang nangyari doon. Siya nagbangon mula sa patay. At ngayon, siya nabubuhay na sa ating mga puso. Yan ang dahilan kung bakit masasaya tayo at nakakaawit. Yan ang dahilan kung bakit pinagtutuunan natin siya ng pansin. Dito nga di pa katagalan, si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, may ipinangyari ritong dakilang himala para sa akin sa mismo kong buhay. Siya'y nagpangyari rin ng mga himala sa inyo. Siya'y lumalakad kasama niyo araw-araw. Siya'y lumalakad kasama ang bawat mananampalataya. Narito, ako'y isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano man ang dumating o maglaho, si Kristo'y mananatiling buhay at naghahari ngayon sa puso ng tao. Kaya naman, gaya ng sinasabi sa kwento, tingnan niyo po, bawat umaga babangon tayong konsumisyon agad at lalabas at, bueno, para bang kalahating tulog ako. At kung ano-ano pa, di na nakapagtatakang nagkakaroon tuloy tayo ng alta presyon at diabetes at lahat na. Tingnan niyo po ang maliliit na Robin. Babangon siya kada umaga, ang unang-unang gagawin niya, itataas niya ang munti niyang mukha sa kalangitan at magsisimulang umawit na nangingibabaw ang tinig. Wala nga kayong makikitang kahit isa sa kanila na may alta presyon, naglalakad na may saklay, may diabetes. Sabi, may isang ang munting Robin ang minsan sabi, bueno, ano kayang nangyayari? Sabi, sa mga taong ito, sa mga bagay na ito, sa mga nilalang na ito na tinatawag nilang sarili nila ng mga tao. Sabi, aba, napakalungkot nga nila. Siguro wala silang makalangit na ama gaya ng meron kami na nag-aalaga sa amin. Isang gabi, nagdaraos ako noon ng pagtitipon sa Milltown Baptist Church. Noong nagpapastor pa ako noon doon, pauwi ako noon kasama ang isang matagal ko ng kaibigan para magpalipas ng gabi. At lagi kong napapansin, sa tuwing ako'y dadan doon, may nightingale na nakadapos sa palumpong ng sedro doon. Buong gabi umaawit-awit siya na nangingibabaw ang tinig, sing lakas na makakaya niya. Naiintindihan ko kung bakit umaawit-awit ang mga ibon kapag umaga. Naisip kong dahil yon sa nasisinagan silang mainam ng araw, kaya sila umaawit. Pero ano naman ang nagpapaawit sa nightingale? Kaya minsan, may nakuha akong aklat at sinimulan kong basahin yung tungkol sa nightingale. Nasumpungan ko doon ang nightingale pala. Ang nagbubunsod sa kanyang umawit ay kapag pinagmamasdan nito ang kalangitan. At sa tuwing siya'y tatanaw roon at makikita niya ang mga ulap na nagsisimulang mahawi sa pwesto, kaya't may makikita siyang isang bituin, isang banhag ng liwanag. Uhunis siya ng malakas sa taawit na nangingibabaw ang tinig. Bakit? Dahil alam niya na may araw sa kung saan na sumisinag. Tila sinasabi niya sa mundo na ang araw ay sumisinag sa kung saan.
At kapatid na lalaki, kapatid na babae, hanggat narito sa kaibuturan ng puso ko, dumaan man sa maiitim na ulap ng pasakit at mga pagsubok at problema, kung mararamdaman ko ang Espiritu Santong kikilos ng puspusan kahit minsan at bibigyan ako ng biyaya, alam kong ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatiling buhay at nagahari sa kung saang dako. Siya nga, kung pwede kong tanungin ang tala sa umagang yun, ano ang nagpapaliwanag sa iyo? Bakit ka nagliliwanag? Sasabihin niya, hindi ako ang nagliliwanag, kapatid na Branham. Kung nakakapagsalita lamang ang bituin, yang araw yan na nagliliwanag sa akin, kaya ako nagliliwanag. At ganyan din ito sa bawat tao na isang mananampalataya kay Jesus Kristo na natatago sa Kanya. Hindi ikaw yan na nagliliwanag. Ang Espiritu Santo yan na nagliliwanag sa iyo, na nagbibigay sa inyo ng pag-asang ito at kagalakang ito ng pagkabuhay na maguli. Lagi kong nababanggit noon ang tungkol sa bagay na ito. Itong lagi kong naikukwento tungkol sa isang matandang bukal kung saan kadalasan ako noong umiinom. Nagumapaw at palukso-lukso ito at lulukso-lukso dito sa Milltown. Noon ay lagi akong nagtataka kung bakit lumulukso-lukso ang bukal na yon. Kaya isang araw, naupo ako sa tabi noon at kinausap ko yun. Isipin niyo po yun, yung isang lalaki nakipag-usap sa isang bukal? Pero ako'y nakipag-usap sa kalikasan na gumawa sa bukal. At napaisip ako, ano ang dahilan at nagumapaw ka? Palukso-lukso. Dahil ba sa mga bata na nagpupunta rito at umiinom mula sa iyo? O umiinom ako mula sa iyo o anuman? Kung makakapagsalita lamang yung bukal, sasabihin nito, hindi Billy, hindi yun dahil sa umiinom ka mula rito. Hindi yun dahil sa kahit sino yung umiinom mula sa akin. May kung anong bagay kasi sa kalaliman ko ang nagtutulak sa akin at nagbubunsod sa akin na magumapaw at magpalukso-lukso at talaga namang kumilos na gaya nito. Ganyan nga rin ito sa bawat lalaki o babae na pinanganak sa Espiritu ng Diyos. Hindi ikaw yan. Hindi yan emosyon ng tao. Dahil ito sa pagkabuhay na maguli o kapangyarihan ng Diyos na nasa buhay ng taong yon at puspusang kumikilos tungo sa walang katapusang buhay, kumikilos tungo sa buhay na walang hanggan. May kung anong bagay roon. Hindi mo kayang timkimin na lang at di magbunyi pilitin mo man. May kung anong bagay sa kaibuturan mo. Noong dumating noon si Jesus papasok sa Jerusalem at ang mga tao nga'y nagsiputol ng mga palmera at nagsimulang sinigaw at tumiyaw at magkaingay na tulad nun, ang ilan sa mga formal na pariseong naroon sabi nila, patahimikin mo sila. Aba, nangingilabot kami sa ginagawa nila. Oh, grabe ang sigawan at pag-iingay ng mga taong ito. Sabi niya, kung patatahimikin ko sila, ang mga bato ang dali-daling magkakaingay, may bagay kasing dumating. Sa tuwing ang buhay ay darating sa gitna ng kamatayan, may nagaganap na pagkabuhay na maguli. Siguradong mangyayari. At kapag ang buhay na kay Jesus Kristo ay dumating sa dako kung saan natutulog ang ating mga mahal sa buhay, may magaganap na pagkabuhay na maguli. Ang buhay at kamatayan na hindi maaring manahan na magkasama kung papaanong ganun din ito sa kadiliman at liwanag ng umaga. Kapag ang kadiliman ay nagsimula sa pagdating nga ng liwanag ng umaga, tinutulak nito paalis ang kadiliman. Kinakailangan ngang magliwanag ang liwanag ng umaga. Ano man ang mangyari, kapag ang mundo ay iikot at haharap doon, sa harapan mismo ng araw, darating ang liwanag sa umaga, marapat lang. At kung paanong itinakda na sa walang hanggan sa pag-inog nito sa panahon ng pagparito ng anak ng Diyos, tiyak na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli sa mundong ito at lahat ng mga natutulog sa Diyos dadalhin ni Kristo kasama niya sa kanyang pagkabuhay na maguli. Nararapat lamang, hindi mo yun matatakasan. Makukuha at makukuha mo ito. At paano mo ito makukuha maliban na narito ito? Nakatayo ako, di ba katagalan, nakatayo ako noon sa Gary, Indiana, kung saan dinala nila ako roon sa naglalakihang mga pabrika ng bakal sa Gary, at manghang-mangha ako habang nagmamasid-masid ako roon. Dinala ako ng superintendent sa mismong lugar, at ipinapakita niya sa akin ang buong lugar. At sabi niya, pinapanood ko noon ang mga kalalakihan. May matinis na trompang sumipon, 5 minuto bago ang pagtatapos ng trabaho. Napansin ko na hinubad na ng mga trabahador yung suot nilang apron at inilapag nila yon sa ibabaw ng kanyang makinarya. At sa buong paligid, sa paikot doon sa mga makina niyang pangturno at iba pa, yung lalaking winawalis niya yung pasilyo, may pira-piraso ng metal doon na kinolekta niya at itinumpok galing sa materyales na trinabaho niya at pinalis niya ang lahat ng iyon papunta sa may pasilyo. At sabi niya, may ipapakita ako sa iyo, Reverend Branham. Sabi ko, sige nga. Pagkatapos umatras siya sa isang maliit na pwesto doon. Pagkatapos na mahipan yung pangunahing trompa, lahat ng mga trabahador ay lumabas. Pinalabas na ng gusali ang lahat. Kami na lang ang natirang nakatayo roon. At may pinindot siya roong pindutan. At sa pinakalikod na likod, may narinig akong parang dagundong at tumuugong at papalapit sa isip-isip ko. Ano kaya yun? Pagkatapos ng ilang saglit, sabi niya, ngayon, tumayo ka lang sa gilid. Tumayo ako sa gilid. May nakita akong parang rilis na nakalatag mula sa likod. At nung papalapit na yon, eto na nga ang isang malaking magnet na bumababa mula roon. At habang dumadaan yung magnet sa isang hilerang yun, napansin ko yung mga pira-pirasong metal ay lumilipad para dumikit doon ng paganoon. Yung mga pira-pirasong metal, napansin ko ng ilan ay di pumaytaas.
At may napansin din akong ilang piraso ng bakal na di rin pumaytaas. At bumalik yung magnet na yon sa likod sa kupola at inihulog doon ang lahat ng pirasong yun doon sa kupola at tinunaw yung mga yun at nabuuli. Tapos sabi ko, bueno, bakit di pumaytaas ang lahat? Sabi ko, may nakikita pa akong naiwang piraso. Sabi niya, Reverend Branham, tumatrabaho rin kami ng mga aluminum dito. Sabi niya, at yung mga piraso ng aluminum ay di namamagnet sa magnet. Sabi ko, purihin ng Panginoon. Tapos sabi niya, anong nangyayari sa iyo? Sabi ko, napapaisip lang po ako. Tapos sabi ko, bakit yung ibang piraso ng bakal na yun ay di rin sumama pa itaas? Sabi, kung mapapansin mo, nakatornilyo sila sa sahig, hindi talaga sila tataas. Sabi ko, purihin ng Diyos, hallelujah. Sabi niya, anong nangyayari, Reverend Branham? Sabi ko, napapaisip lang po ako. Sabi niya, napapansin ko nga. Sabi ko, kapatid, doon sa malayong ibayo kung saan sa walang hangganan, hallelujah, may malaking magnet doon. Ang anak ng Diyos ay lalabas isa sa mga umagang ito. Dadaan siya sa buong sakop ng mundo gaya ng isang magnet at bawat magnet na mamamagnet sa kanya ay papaitaas para katagpuin siya sa himpapawid at isasama sila sa pagkabuhay na maguli upang mabuhay kasama siya, dadalhin doon sa ibayo. At itong mga lumang katawan na pinapanahanan natin o ito ngang meron tayo ngayon na tumatanda at naluluntoy at bumabagsak ay uhulog doon sa ibayo sa kupola ng alabok at imomoldi uli at aanyuan sa wangis ng kanyang sariling katawan na maluwahati sa huling pagkabuhay na maguli sa kanyang pagparito uli. At sabi ko, bueno, tingnan mo, napakaraming tao ang di mamamagnet. Maraming tao kasi ang natuturnilyohan ng iba't ibang kalagayan sa buhay. Sasabihin, di ko kayang gawin ito. Di ko talaga kayang gawin ito. Malaki masyado ang kapalit. Kapatid, maliban na mabago ang pusong yan at ang kaluluwa na yan ay madako sa ibayong yun, mamamagnet sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pagparito ni Jesus, may iwan ka rito sa lupa ng mag-isa. Alalahanin nyo, may magaganap na pagkabuhay na maguli isa sa mga umagang ito na yun lamang mga patay kay Kristo ang dadalhin ng Diyos kasama niya. Lumalakad kasama ang mga alagad, ipinapakilala ang kanyang sarili, kaya't ipinapakilala ang kanyang sarili. May mga tao nga sa akin, saan mang dako ng bansa, na sa mga pagkakataon ay tinutuya ako tungkol sa makalangit na pagpapagaling. Hayin nga kapatid, paano nga ako titigil naman ang palataya sa makalangit na kagalingan, samantalang yun mismo ang kalikasan ng Espiritu Santo. Bawat isa na ipinanganak sa Espiritu ng Diyos ay tiyak na sasampalataya at sasampalataya sa sobrenatural dahil bahagi siya ng Diyos, supling siya ng Diyos. Sinasabi ko nga, kamukha ka ng tatay mo. Sasabihin, nakuha mo ang ilong mo. Sasabihin nyo, nakuha ko ang ilong ko sa tatay ko at nakuha ko ang bibig ko sa tatay ko. Bakit? Tatay ko siya. Nararapat lamang na kamukha ko siya. Hallelujah! Kung ganoon, kung ang Diyos ang aking ama, nararapat lamang na manampalataya ako sa sobrenatural dahil pinanganak ako sa sobrenatural na espiritu. Yun ang gumawa ng sobrenatural na katauhan sa akin. Sa loob o sa labas, ako'y taong gawa sa putik, ikay taong gawa sa putik. Pero sa loob, kapag ipinanganak ka sa Espiritu ng Diyos, ikay naging sobrenatural na katauhan diyan sa loob. At yung sobrenatural na katauhan na yan ay nagugutom at nauuhaw sa makalangit nitong tahanan sa ibayo. Siya nga. Amen. Pansinin niyo ito. Ayan nga sila. Narito na siyang lumalakad ngayon. Siya ay bumangon na mula sa patay. Unti-unti nang nanunumbalik ang kagalakan para bang mas paindak-indak na ang hakbang ng mga alagad. Kung anong bagay na nangyari, siya ay bumangon mula sa kamatayan. Ganyan nga ito sa bawat lalaki o babae kapag ipinanganak na siya sa Espiritu ng Diyos at nakita na mismo ang tunay na pagkabuhay na maguli. Walang taong makakaalam na si Jesus ay bumangon mula sa patay maliban na siya mamatay sa kanyang sarili kay Kristo Jesus at maipanganak na muli-uli sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bawat tao ito'y hulaya lamang ang kanyang paniniwala. Manuskrito lamang ang paniniwala. Siya ay tumitingin lamang sa papel hanggang sa ang Espiritu Santo ay magpatotoo mismo sa pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo. Kayo, galing sa patayin na mga bagay ng buhay, patungo sa pinagbago at buhay na pag-asa kay Kristo Jesus. Bawat lalaki o babae na hindi yung taglay ay mapapahamak sa umagang ito. Siya nga. O kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, itama niyo ang inyong sarili sa Diyos. Linisin niyo ang pusong iyan tungo sa dako kung saan tumutunog ang mga kampana ng kagalakan ng langit at may pagkabuhay na maguli. Si Jesus ay buhay at nagahari sa loob ng puso. Pansinin niyo, noong malapit na silang tumabi sa gilid ng kalsada, iniisip ko na kahanga-hanga talagang bagay yun. At ang sabi ng Biblia na sila'y patuloy sa paglalakad sa kalsada at sila'y nakipag-usap sa isa't isa. At nung marating na nila ang dulo, kung saan nga sila magpapalipas ng gabi, ni ayaw nga nila siyang umalis. May kung anong di may paliwanag na bagay sa kanya na kung makakasalamuhan niyo siya, ayaw niyong umalis siya. Siya nga. Ngayon, siya'y, sabi nila, pumasok ka't tumuloy kasama namin. Gusto ko yun. Pumasok ka't tumuloy kasama namin.
Bawat tao na nagkakaroon ng kaugnayan kay Jesus Kristo ay nagnanais nga na tumuloy siya kasama nila. Tumuloy kasama namin. Patay na ang sanlibutan. Bumangon na si Kristo. Heto nga siya, nabubuhay kasama natin. Tama, pumasok at tumuloy kasama namin. Malapit nang, at si Jesus ngayon, tandaan nyo, kanilang inanyayahan siya na pumasok. At bawat isang lalapit kay Kristo ay kinakailangan niyang anyayahan si Kristo sa loob ng munting bahay na tinitirhan mo. Pumapasok lamang siya sa pamamagitan ng paanyaya. Hindi niya ipagsisiksikan ang sarili sa inyo. Sasabihin niyo, ayaw ko ng ganyang mga bagay na pagkapanati ko lang. Walang problema. Huwag kayong mag-alala. Hindi yun papasok. Pero kung kayo ngayon malugod na pumapayag at handa na iwaksi ang mga bagay sa sanlibutan, gaya nung ipinapangusap ko kagabi sa mga nagnimisyon, sabi ko, siya nga, nagpupunta kayo rito sa eskwelahan at pinag-aaralan niyo roon ang inyong teolohiya at magpupunta rito, mag-aaral, magbasa, magsulat at magbilang at pupunta sa Africa at mas dobleng beses pang isinusuplong ang isang bata doon sa impyerno galing sa katutubo na dapat na lang sanay di nyo na lang ginawa sa simulat sa pool. Pero sabi ko, si Jesus, nung kanyang atasan ng kanyang mga alagad na humayot maging mga misyonero, sabi niya, narito, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking ama, datapot magsipanatili muna kayo sa bayan ng Jerusalem, hindi sa kung anong seminaryo, hindi sa kung anong eskwela ng mga etika, ang sinabi niya, magsipanatili kayo sa bayan ng Jerusalem hanggang sa masangkapan kayo ng kapangyarihan galing sa itaas. Narito, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng Ama, datapwat magsipanatili kayo sa bayan ng Jerusalem hanggang sa masangkapan kayo ng kapangyarihan galing sa itaas. Pagkatapos nga nito na lukuban kayo ng Espiritu Santo, kayo'y magiging mga misyonero o mga saksi sa akin sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa kaduluduluhang mga bahagi ng mundo. Until a man is equipped by the Holy Spirit, not by education, not by theology, not by church membership. Amen. At maliban ng isang tao'y masangkapan ng Espiritu Santo, hindi ng edukasyon, hindi ng teolohiya, hindi ng pakikianib sa iglesia. Amen. Sa Jerusalem, magpunta at mapuspos doon ang bautismo ng Espiritu Santo muna. Ang taong ito ay di karapat-dapat sa pulpito. Tama, bilang misyonero man o ano pa. At nung si Felipe ay magpunta roon, ang kauna-unahang misyonero na nakarating doon, nakaabot sa Samaria. At nung magpunta na siya roon, ipinangaral niya ang ebanghelyo, pinagaling ang mga may sakit, at ibinulat ang mga mata ng mga bulag, inalis ang pagkakabara sa mga tenga ng mga bingi, nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayan. At saan man magpunta ang tunay at totoong misyonero ng Diyos o magtungo ang isang mga ngaral, may pagtunog ng mga kampana ng kagalakan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo, hindi mo maipagsasama ang kamatayan sa buhay, maghihiwalay at maghihiwalay ito. Amen. Pagkatapos kapag si Kristo ay pumaroon na sa puso ng tao, ihihiwalay kanya sa mga patay na bagay ng sanlibutan, patungo sa buhay na pag-asa na isa ng bagong nilalang kay Kristo Jesus at magiging bagong tao na. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid ko, kung ang sanlibutan ay nangangailangan ng kung anong bagay ngayon, yun ay ang tunay, totoong pagkabuhay na maguli ni Kristo na may pangaral sa kanila. Sinabi nga nila, pumasok at tumuloy kasama namin. Ang gabi, malapit nang gumabi. Bueno, narinig namin yung mga kababaihan kung anong sinabi nila. Iniisip namin kung totoo bang lahat yon. Doon sa paglalakad nila, iniisip yung kung ano-anong bagay na yon. Pero sabi niya, tumuloy ka muna, kahit konting sandali lang. Sabi nila, pumasok at manatili muna sa amin ngayon. Siya nga'y umakto na parang paalis na siya agad. Maraming beses na ginagawa niya yan para makita kung anong gagawin mo. Siya nga. Kaya nung mga sandaling yun, hiniling nila sa kanya na tumuloy muna. Sabi nila, pumasok ka. Pumasok na sila. Marahil tiningnan kung anong makakain, sabi. Ngayon, ano pong gusto mong kainin? At nananabik sila, sabi, manatili ka sa amin. Gustong-gusto ka talaga namin. Aba, gusto ka nga namin maging pastor namin. May kung anong bagay sa iyo na kaiba sa ibang tao. May kung anong bagay sa iyo. Ang pagpapaliwanag mo ng mga kasulatan ay may kaiban sa ibang tao. Gusto sana namin na ikaw ay sumama sa amin. Gusto naming makilala mo ang kaibigan namin, si Pedro, si Santiago at si Juan at lahat sila. May mga kaibigan kami na mga tagasunod ni Jesus at gusto namin na sumama ka sa amin. Mukha kasing marami kang nalalaman tungkol sa kanya. At siya nga yun mismo. Siya yun. Maraming beses na umupo siya sa tabi mo. Ayan nga't, nakatayo siya roon at nagsimula siyang makipag-usap sa kanila. At tapos, unang-unang mapapansin niya doon, nung kunin niya yung tinapay, dinampot niya yung tinapay. Ngayon, ang mga mata nila'y bulag. At nung pagputol-putulin niya ang tinapay, nung itaas niya ang mga mata niya at binasbasan yon at pinagputol-putol, kaya't ang kanilang mga mata ay nabuksan. Gusto ko yon. Nabuksan ang kanilang mga mata. Kung meron ngang marapat na panahon para mabuksan ang mga mata ng Iglesia ni Kristo, ito na yun ngayon. Napagputol-putulin pa ang tinapay. Nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila na siya pala yun. Oh, kaibigan, nabuksan na ba niya ang mga mata mo sa ganong paraan? Napasbasan na ba niya kayo sa ganong paraan? Napagputol-putol na ba niya kayo sa mga bagay ng sanlibutan?
Naihiwalay kayo sa pagpuputol-putol at pagmulat na panahong ito? Yan ang kailangan ng iglesia ngayon. Isang pagpuputol-putol at pagmulat na panahon. At ang mga mata niya ay iminulat o ang kanilang mga mata ay nabuksan, ang ibig kong sabihin, at nakilala nila siya. Doon mismo sa pagpuputol-putol niya ng tinapay, doon nila siya napagkilala. Grabe, napakaraming beses. Dito di pa katagalan, may isang binibini sa panulukan dito. May TV siya. Sa palagay ko'y nakaupo siya rito sa simbahan ngayong umaga. Di ko lang maalala ang pangalan ng binibini. Dito lang siya nakatira sa pagtawid. Riz, salamat kapatid na babae. Tama, si Ginang Riz. Nakaratay siya roon. May 3 o 4 na maliliit na anak. At sumadya ako para ipanalangin siya. Dinala na nga nila siya rito sa palusugan para mamatay. At kaya nagpunta ako roon para ipanalangin siya. At may di naniniwala sa Diyos na nakatira lang sa kasunod na pinto sa akin at nagtatrabaho siya rito sa gobyerno, si Ginoong Andrews. Kaya hayan nga, papalampas na ako noon sa kanto, sakay ng luma kong bisikleta, at ipinanalangin ko na yung babae nung isang gabi o 2 gabi bago yun, sa bahay. Habang nakaupo ako sa harapan ng bahay ko, may pinakita sa akin ng Diyos na pangitain na mabubuhay ang babae. Kaya nagpunta na ako roon, sabi ko, may dala akong ganito ang sabi ng Panginoon para sa iyo. Ikaw ay mabubuhay. At sabi niya, salamat sa Diyos, kaawa-awa nga siya. Sabi ko, ninanais mo bang tumayo at mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon na magsusumamo ka sa Kanya at ang iyong mga kasalanan ay mahugasan na? Sabi niya, gagawin ko ang anumang bagay na sabihin ng Diyos na gawin ko. Alalayan mo lang ako at gabayan ako at sabihin sa akin at aking gagawin yun. Sabi ko, sige po. Mga 2 umaga pagkatapos nun, nakasalubong ko ang isang lalaki na papalusong din sa kalsadang yon. At si Ginoong Andrews po ito. Sabi niya, kung maaari sandali lang mga ngaral, mga halos ganitong oras din yun ng umaga sa palagay ko. At sabi niya, sandali lang mga ngaral. Sabi niya, saan ka papunta? Sabi ko, sa pamilihan. Sabi, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo niyan? Sabi ko, ano po? Sabi, sinabi mo doon sa abat kaawa-awang nanay na iyon na malapit ng mamatay na mabubuhay siya. Sabi ko, bueno, mabubuhay namang talaga siya. Sabi niya, paano mo naman nalamang mabubuhay siya? Sabi ko, sinabi ni Jesus, yun ang dahilan kaya alam ko. Sabi, paano mo nalaman? Sabi ko, nagpakita siya sa akin ng pangitain tungkol sa babaeng ito. Gaya ng ginawa niya roon, alam kong yun nga ang mangyayari. Siya nga. Sabi niya, kung ako sa iyo, mahihiya ako sa ginawa ko. Sabi, lumilibot-libot ka lang at nalilinlang mo ang mga tao na gaya niyan. Sabi, dapat ka ngang mahiya. Ngayon, alam mo kahit naman sa akin ay mahirap ito sa una na makipagkita sa iyo at sabihin sa iyo ang mga bagay na gaya nito. Sabi ko, ayos lang yon. May sarili kang mga kaisipan at may sarili din akong kaisipan. Siya nga, sumampa ako sa luma kong bisikleta at umalis na. 2 araw pagkatapos nun, yung asawa niya, kaya't isang Kristiyanong babae, nagkasakit. Pumunta ako roon at sabi ko, Ginoong Andrews, baka may tutulong ako sa inyo. Sabi niya, ngayon tingnan mo. Sabi, may magaling kaming doktor. Sabi, di namin kailangan ng tulong mula sa iyo. At sabi ko, salamat. Sabi ko, alam ko na may magaling kang doktor. At nabanggit nga niya ang pangalan. At yung sinabi niya ay magaling ang doktor dito sa bayan, isang kaibigan ko rin. Sabi ko, mainam nga siyang doktor. Sabi niya, may appendicitis ang asawa ko. Ipapatanggal lang namin yun at yun na yun. Sabi, di namin kailangan ng panapanalangin dito. Sabi ko, siya nga naman Ginoong Andrews, pero di naman yun ang sinasabi ko. Sabi ko, gusto ko lang namang sabihin sa iyo na pwede akong magsibak ng kahoy nyo. Pwede kong gawin ang anumang bagay para sa inyo. Magpaningas ng apoy, magpainit ng uling, anumang bagay na magagawa ko. Kaya't, napakasensitibo niya sa bagay na yon. Ayaw niya ng kahit anong panalangin. Sabi ko, ayos lang. Kaya bumalik na ako sa bahay ko. At nung makauwi na ako, hayan nga, dinala na nila yung asawa niya sa ospital at nung sumunod na umaga, nagsimula na akong rumonta. Isa po akong tanod, alam nyo. At isinukbit ko na yung maliit kong lumang baril at nagpunta na sa kalsada. Naglalakad na ako sa 100 at tinatahak ko na yon. At bigla-bigla na lang, hayan nga, may kung anong bagay na nagsalita sa akin, sabi, umikot ka't bumalik. Si Jesus po na nabuhay maguli, umikot ka't bumalik. Naisip ko, bueno kung ganon, mabuti ngang, sabi nun sa akin, bumalik ka. Umikot ako't bumalik. Tinawagan ko ang public service company. Nagbabantay rin kasi ako ng mga matataas na linya ng kuryente. Siya nga rin. Kaya tumawag ako. Nagpaalam ako sa kanila na hindi ako makakapagtrabaho ng araw na yun. Medyo maambon-ambon noon. Bagamat di naman talaga ako mahadlangan ng konting ulan na yun sa trabaho. Pero bumalik pa rin ako. Di ko alam kung bakit. Naupo ako at tinalis ko sa pagkakadugtong yung muntit luma kong baril. Nakatayo ko roon at pinakikintab ko yun. Ako, sabi ni Meda sa akin, ng asawa ko, sabi niya, anong ginagawa mo, tumuwi ka? Sabi ko, di ko alam. Sinabihan niya ako na bumalik. Ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Kaya bumalik ako. Naupo ako roon at pinakikintab ko yung muntit luma kong baril. At bigla na lang, napansin ko, ay paparating ng bahay. At heto na yung lalaki.
Halos malalaglag na ang suot na sombrero sa tagiliran, alam nyo, at may uhog na lumalabas sa kanyang ilong at pumasok siya. Sabi niya, Ginang Branham, sabi, ano po yun? Narito po ba ang mga ngaral? Sabi, narito. Sabi, tuloy ka, Ginoong Andrews. Sabi, kumusta po mga ngaral? At sabi ko, magandang umaga, Ginoong Andrews, maupo ka. Sabi niya, nabalitaan mo na ba ang tungkol kay Ginang Andrews? Sabi ko, hindi pa. Sabi, bueno, sabi, mamamatay na siya, mga ngaral. Sabi ko, oh, ang saklap nun. Sabi ko, ikinalulungkot ko na marinig yan. Sabi, gayong alam ko naman na may magaling kayong doktor. At sabi niya, totoo yun. Sabi niya, pero di pala appendicitis yun. Tapos sabi ko, hindi raw? Ano raw? Sabi, hindi raw. Kumuha na kami ng espesyalista mula sa Louisville. Sabi, pamumuo raw ng dugo. Ilang oras na lang aabot na raw sa puso niya. Sabi, umakyat yun sa puso niya. Sabi, mamamatay na siya. Sabi ko, naku, delikado nga yan. Ikinalulungkot kong marinig yan. Patuloy pa rin ako sa pagpapakintab ng baril ko. Sabi niya, bueno, siya'y, grabe talaga ang kalagayan niya. At sabi ko, ganoon pala. Sabi ko, talaga palang, pinakakaba ko lang siya ng konti, kaya pinagpatuloy ko lang ang paglilinis sa baril ko. Sabi niya, bueno, sa tingin mo matutulungan mo kaya siya? Sabi ko, ako? Sabi ko, di naman ako doktor. Di ko po alam ang gagawin ko, Ginoo. Sabi ko, di po ako doktor. Sabi ko, bueno, alam mo, sabi, naiisip ko na marahil yung matulungan siya kahit konti. Tapos sabi ko, anong ibig mo sabihin? Sabi niya, bueno, alam mo, gaya nung babae doon sa may, sabi ko, yun po ba? Sabi ko, hindi po ako yun. Ang Panginoong Yesus po ang may gawa nun. At sabi niya, bueno, sabi ko, akala ko po hindi kayo naniniwala sa kanya. May ikinuwento siya sa aking pangyayari na matagal nang nangyari. Yung lola niya ay yung tiyahin niya pala, sa palagay ko, nangako raw ito na magbibigay ng $5 sa isang matandang mangangaral na dumadayo-dayo sa mga kaiglesiyahan, sakay ng kabayo sa katapusan ng taon. Naglalabada lang siya at wala siyang ganung halagang pera na may bibigay niya sa mangangaral. At dumating na yung araw ng laba at yung mangangaral ay paparating na rin doon. At wala pa siyang pera. At ang meron lang siya ay 10 sentimong barya o 5 o anuman ang presyo ng malaking lumang bareta ng sabon. At pinapunta nga siya ng tiyahing ito sa tindahan. Nung nakabalik na siya at sabi, kinuha nung tiya yung bareta ng sabon at biglang umiyak. At sabi, yung tiyahin niya ay napakapit na lang sa lumang apron na suot-suot nito at napapunas ng luha. At naroon nga ang tiyahin sa tabi ng lumang takuri, gaya ng ginagamit-gamit ng mga nanay niyo nung unang panahon. Ngayon kasi depindot na lahat, kaya wala nang ganoon, kita niyo. Kaya hayan na nga't inilagay na ng tiya yung sabon sa kulahan ng paganito. At nung pinangkukuskus na niya, para bang may naririnig siyang magaspang na kumakaluskos doon. At mangyaring napatingin siya sa ilalim ng sabon. At nung makita niya, may nakausli doon sa mismong bareta, at ayun, may $5 na gintong barya, yung ipinangako niyang ibibigay sa matandang mangangaral na mga ngabayo. Sabi nung tiya, sabi ko, paano yun napunta doon? Sabi, bueno, paano kaya't maging ako'y nagtataka? Sabi ko, si Jesus na nabuhay maguli ang gumawa nun. Nangako kasi ang tiyahin mo ng buot taos sa puso. Iniisip niyang kaya niyang gawin yun, at ang Diyos ang gumawa ng paraan para sa kanya. Sa mga pamamaraang yan ng paggawa niya ng mga bagay-bagay, diyan nga siya napagkikilala. Doon mismo sa kanyang paggawa, sa mga bagay-bagay na kanyang ginagawa, kung papaano niya ginagawa ito. Sabi niya, bueno, iniisip ko yun lagi. Sabi, nasa puso ko lang yun ng matagal na panahon. Iniisip ko nga noon pa kung meron ba talagang, sabi ko, kung meron, meron talaga, Ginoong Andrews. Sabi niya, bueno, kapatid na Branham, sa palagay mo ang asawa ko, kanyang matutulungan ng asawa ko? Sabi ko, oo naman, alam kong magagawa niya. Sabi ko, maaari mo bang ipanalangin siya? Sabi ko, hindi ako. Ikaw ang manalangin para sa kanya. Sabi ko, ikaw mismo ang mananalangin. Sabi niya, bueno, di ko walang umusal ng panalangin. Sabi ko, wala ngang mangyayari, hayan nga, maliban na manalangin ka. Sabi ko, lumuhod ka at makipag-usap ka sa kanya. Sabi niya, bueno, paano ko ba ito gagawin? Sabi ko, iatras mo lang ang upuan mo at umupo ka o lumuhod ka doon sa tabi ng lamesita at manalangin ka. Kaya lumuhod na siya at nagsimula na siyang manalangin. At sabi niya, Ginoo, hindi ko po alam kung paano makipag-usap sa iyo. Sabi niya, pero kung iyo lamang matutulungan ng aking asawa. Tumayo siya at sabi, ano po kaya mga ngaral kung magpunta na tayo doon ngayon sa ospital at makipag-usap sa kanya? Sabi, siguro, kung pupunta tayo kung saan naroon yun sa ospital. Sabi ko, sige, naghanda na ang asawa ko. Nagpunta kami roon at naroon nga si Ginang Andrews. Di na namin maaninaw yung mga mata niya. Yung daloy ng dugoy sa iba na dumidirekta, alam nyo. Yung pamumuo ng dugoy, nakaano na sa daloy ng dugo, sa tubig,
at di nyo na nga maaninaw pa ang mga mata niya. Tiningnan ko siya. Oh, naku, nagsimulang umiyak ang asawa ko. Lumuhod ako sa sahig at nagsimulang manalangin. Sabi ko, minamahal na Diyos, dalangin ko po na iyong tulungan ang babaeng ito. Sabi ko, kitang-kita namin kung paanong wala kaming makapitan at wala kaming magawa. Ginawa na ng mga doktor ang lahat niyang magagawa. At sa kabila nun, ay heto siyang nakaratay rito at malapit nang mamatay. Sabi ko, oh Diyos, anong pwede naming gawin? Ano pa bang pwede naming gawin sa puntong ito? Nagsusumamo kami sa iyo. Alam namin na ikay bumangon mula sa patay, at ikay naritong nabubuhay sa piling namin. At ikaw nga'y tunay na maihipo gaya ng ilaw na ito na nasa aking mga kamay. Narito ka, at nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan, at magagawa mo po ito. Ngayon, Panginoon, kung kami matagpuan mong kaaya-aya sa iyong paningin, lumalapit po kami na may pagpapakumbaba at tumihiling ng habag para sa babaeng ito. Habang ako'y nananalangin, bigla na lang gumalaw ang paligid. Tumingin ako at nakita ko siya na papunta sa bahay. May dalang apple pie sa kanyang kamay at ibinigay yun sa akin. At naupo ako doon sa harap ng bahay at sinimulan kong hatiin yung apple pie at kinain yun. Tumayo ako pagkatapos niyang ipakita sa akin ang pangitain na yun. Ano yun? Ang Panginoon na nabuhay maguli. Ano ngang ipinapakita nun? Na siya'y nasa piling ng mga tao. Ang mga bagay na aking ginagawa, sinabi niya doon noon sa babae ang mga pagkakasala niya doon sa balon. Sinabi niya kung saan naroon si Felipe nung siya'y nasa ilalim ng puno ng igos na nanalangin. Alam niya kung saan naroon ang isda na may siklong barya sa bibig nito. Sabi niya, ipinapakita sa akin ng Ama ang mga gawa at akin iyong ginagawa. At ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din ninyo naman. Ano yun? Ang pagkabuhay na maguli yun. Bumangon siya mula sa patay. Hindi siya patay. Narito siya mismo sa piling natin ngayon. Siya'y totoong-totoo na nasa silid na ito, gaya ng ilaw rito. Ganoon siyang katotoo. Mangyari ngang ang tao, mga ilang taon ang nakararaan. Di nila alam kung ano ang elektrisidad. Pero may gutom siya sa puso niya para sumpungan kung ano nga ba ito. Naniniwala siya na kaya niyang magpailaw, si Thomas Edison, at kanya itong sinubukan sa makasampung libong kawad ng kuryente. Pero hayang nga't may bagay siyang nasumpungan at iniambag niya ang elektrisidad sa mundo. Ang mga tao ngayon naniniwala sa telebisyon at lahat ng ibang bagay na ito. Inilagay na itong lahat ng Diyos dito. At may kapangyarihan ng Kristong nabuhay maguli sa umagang ito, dito mismo sa gusaling ito, para iligtas ang bawat makasalanan, puspusin ng Espiritu Santo, at pagalingin ang bawat sakit dito sa mundo, kung alam nyo lang ang tamang kawad na dumidirekta rito. Pag-ibig at pananampalataya nga, yun ang tamang kawad. Sumakay kayo rito at tugay-gayin nyo, at tingnan nyo nga kung di niya salitain. Alam nyo, nung mahagip ni Franklin ang kidlat, di niya alam kung ano yung nahagip niya yun. Sabi lang niya, nakuha ko ito, nakuha ko ito, nakuha ko ito, nakuha ko ito. Alam niya na may pagkabuhay na magulit talaga. May kung anong bagay nga siyang nahagit, di niya nga lang alam kung ano yun. Marahil, may panahon na mangungusap sa iyo ang Espiritu Santo at di nyo nalalaman kung ano nga ba ito. Pero alam nyo na naroon nga ito sa paraan ng pagkilos niya rito, gaya ng paraan ng paggawa ng Diyos sa mga bagay-bagay, nakilala nila ito. Ito pong si Ginoong Andrews, hayan nga, nung pauwi na nga ako, kaya't nabanggit ko yon sa kanya. At noong 3 araw, mga dalawang oras mula noon, nakauwi na kami noon at eto siya paparating. Ito nga ang kadalasang nangyayari, hayan nga. Ayun nga siyang papunta uli. Tinawagan kasi nila siya, sabi, ang asawa mo'y malapit nang mamatay, sabi. Nagagabuhay na ang tinig niya. Pumunta ka agad. At ito nga siyang umahangos pabalik, bigong-bigo. Sabi, kapatid na Branham, sabi, sinasabi ng doktor na talagang mamamatay na siya. Sabi, nandun mismo ang doktor. Sabi ng doktor, mamamatay na talaga siya. Sabi ko, pero ang sabi ng Panginoong Yesus, mabubuhay siya. Sabi, bueno, paano yun? Kung mamamatay siya, mabubuhay ba siya? Sabi ko, buhay naman talaga siya. Hallelujah! Huwag niyo pong ikabigla ang hallelujah. Ang ibig sabihin nga nito'y purihin ang ating Diyos. Kung may umagang ang dapat na marinig ang mga pagka-hallelujah mula sa mga tao, ito dapat yung umagang yun. Siya nga, purihin ang ating Diyos. Sa bawat anino ng kamatayan na iwinawaksi, siya'y buhay. Pansinin. At sabi niya, bueno, ngayon, sabi, paano niya malalampasan yun? Sabi ko, wala po sa akin ang malaman kung paano nga ba. Ang sa akin lang ay manampalataya sa sinasabi ng Diyos na kanya nga itong gagawin. Kaya nalungkot siya ng gusto. At pagkatapos nagpunta na siya sa ospital. Heto na siyang pabalik na. At sa bahay nga'y tanaw naming papalapit na siya. Nagmamadali. Humangos siya sa loob. Sabi, mga ngaral, alam mo ba ang nangyari? At sabi ko, ano po, Ginoong Andrews? Nakapula ako doon. Nagpapakintab pa rin, alam nyo. Sabi niya, alam mo ba ang nangyari? At sabi ko, ano bang nangyari, Ginoong Andrews? Sabi, bumangon siya. Lumabas na ang lahat ng tubig na nakabara sa loob ng katawan niya. Sabi ng asawa ko, halos mamamatay na ako sa gutom. Sabi, may nagpunta't nagdala ng kaunting sopas. Sabi ba naman niya, ayaw ko ng sopas. Ang gusto ko'y longganisa at tinatsarang repolyo. Gutom na gutom siya. Ano yun? Dahil nga nagbangon siya mula sa patay. Lumabas ang babaeng yun ng ospital na magaling ng babae. Siya ay buhay. Kaligtasan ang ibinibigay.
kung itatanong niyo kung paano nabatid ko na siya buhay, eto nga siya sa puso ko na nanahang buhay. Siya nga. Dumalaw nga siya roon, at nung ikatlong araw matapos yun, nakadantay yung mga paatkot nasa harap ng bahay, kumakain ng apple pie na marahil pinakamasarap na natikman ko. Bakit? Siya'y buhay! Bumangon siya mula sa patay. Ito ngang kaawa-awang babae rito nung bumangon siya mula sa sakit na iyon na tuberkular at ang sinasabi ng ospital ay mamamatay na siya. Nagpunta na siya noon dito, pero noong tumanggi siya, iniisip niya na pagkapanatiko ang dumulog at mabautismuhan. At nakaupo nga siya roon na mataas ang lagnat sa kanyang bahay. Narinig niya ako sa pangangaral ko mula doon sa kanyang bahay. Nangangaral ako noon tungkol sa pagbabautismo sa tubig. Tumayo siya at nagpunta rito. At halos di na nga makalakad ng diretso papunta rito sa simbahan. At nang makaupo siya roon sa likod at sabi niya, kinakailangan kong mabautismuhan. May malaking bukol na namamaga sa balikat niya. Si Ginang Weber dito, nagpunta siya at kinuhanan ng babaeng ito ng balabal at pinasuot sa kanya. Lumusong siya doon sa tubig na pagbabautismuhan na may lagnat 104 ang taas at nabautismuhan doon gaya ng ipinangako niya sa Diyos. At ngayon, ilang taon na rin ang nakalipas mula noon. At ngayon, heto siya, nakaupo rito, buhay. Ngayong umagang ito dahil ang Diyos ay buhay at nagahari at siya'y bumangon mula sa patay. Nung ilang linggo ang nakararaan, siya at ang anak niyang babae narito sa Louisville. Naglalakad sila noon dito sa may kalsada at may mahirap na matandang pulubing babae ang nakaupo roon. At namamalimos siya. Sabi, Binibini, tulungan niyo ako. Nangangailangan po ako. Sumilip siya sa bulsa niya. Tamang-tama lang ang pera niya, 15 sentimos sa palagay ko, para makatawid sila ng tulay. Sumusunod-sunod yung pulubi. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad sa kalsada. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabi, ngayon, nung ikaw ang walang makapitan, tinulungan kita. At ang babaeng ito ay walang makapitan. At di mo man lang siya matulungan. Naglakad pa siya ng konti, sabi, Panginoon, pero 15 sentimos lang po itong meron ako. Papaano po ako at ang anak kong babae makakauwi? Papaano kami makakauwi? Sabi niya, anong problema mo? Sumunod ka lang sa akin. Bumalik siya, binalikan niya. Sabi niya, Ginang, pasensya na po. Sabi, 15 sentimos lang ang meron ako. Ito lang ang meron ako para makatawid ang anak kong babae at ako sa tulay. Sabi, ibinibigay ko ito sa iyo. Ito lang ang meron ako. Pasensya na po, wala na akong maibigay. Sabi ng pulubi, pagpalain kayo ng Diyos, anak. Bumaling siya, naglakad uli. Sabi ng anak niyang babae, ngayon, nanay, ano nang gagawin natin ngayon? Sabi, sa dami po ng mga sasakyan, delikadong lumakad sa tulay. Sabi, di na tayo pwedeng lumakad sa tulay ngayon. Sabi niya, di ko alam. Sinabi niya sa akin na ibigay yun at yun lang ang meron ako. Habang naglalakad sila sa kalsada at bigla na lang siyang napatingin. Sabi ng anak niya, oh nanay, tingnan mo, may 5 sentimong barya sa lapag. At maging siya napatingin at sabi niya, at heto may 10 sentimong barya rin. Ano yun? Pamamaraan niya na paggawa ng mga bagay-bagay. Pinapaalam niya sa atin na narito siya talaga. Dito nga nitong nakarang tag-init lang, ako'y galing sa biyahe sa mga pagtitipon. Lumapit sa akin ang asawa ko, sabi niya, Billy, kailangan ko ng pambili. Kinakailangan ko kasing mamili na para sa bahay. May mahirap at matandang mga ngaral na dumating, sabi, kapatid na Branham, wala na akong pera. Sabi, ako'y walang-wala ngayon. Kinakailangan kong makapunta sa Texas, sabi, basta babayaran na lang kita balang araw kapag kaya ko na. Sabi, matutulungan mo ba ako? Sabi, kailangan ko ng $50. Nagpunta ako sa bangko para tingnan kung mayroon pa ba ako. Bueno, nasa $100 na lang ang mayroon ako. Kaya pumunta ako at ibinigay ko sa kanya ang $50 noon. Kinuha niya yon at lumakad na. Dumarating nga yung malilit na bagay na gaya noon na di inaasahan. Alam niyo naman yon. Sabi ng asawa ko, Billy, kailangan ko ng pambili ngayong umaga. $20 siguro. Kailangan ko kasing mamili para sa bahay. Lumakad na kamit namili para sa bahay. Bumalik, nakalimutan niyang bumili ng itlog. Wala kasi kaming nabili. Kaya naisip ko, Bueno, naisip ko, siguro kailangang may sumadya nun. Kaya pinuntahan ko na at tinutulungan ko noon si Ginoong May para bang walang tao sa bahay noon at may pinapala akong lupa doon. Mangyaring napatanaw ako at may nakita akong lumang kotseng paparating. Pumarada sa gilid at tumigil doon. May matandang mga ngaral na umibes doon. Parang pipilay-pilay. At eto na siyang papalapit. Naupo sa harapan ng bahay, sumandal. Sa isip-isip ko, kawawa naman itong matandang mga ngaral na ito na pagod na pagod. Dapat ko siguro siyang puntahan at makipagkita sa kanya. Nagpunta ako, sabi ko, magandang umaga po. Sabi niya, kumusta ka, Reverend Branham? Sabi, sa palagay ko di mo ako kakilala. At sinabi niya sa akin kung sino siya. Sabi, isa lang ako rito sa mahihirap na mga ngaral. Sabi niya, galing akong Cleveland. Binigyan nila ako roon ng sapat na panggasolina para makarating dito. At sabi, ang luma kong ang kotse halos side na. Sabi, may kung anong bagay na nagsabi sa akin na magpunta rito. Sabi, matutulungan mo siguro ako kahit konti. Tiningnan ko siya, sa isip-isip ko. Naku, alam nyo, sa isip-isip ko, kawawa naman ang matandang ito. Sabi ko, sige po't manalangin tayo. Sabi niya, sige, gusto kong manalangin ka. Hindi na kasi ganun kaganda ang lagay ng balakang ko. At sabi ko, sige, lumuhod na kami't nagsimula ng manalangin. Nang nagsisimula na akong manalangin,
sinabi sa akin ng Panginoon, bigyan mo siya ng $5. Sabi ko, bueno, Panginoon, sige po, ikaw naman ang nakakaalam ng lahat ng ito. Ikaw ang nakakaalam kung mayroon pa dun o wala na. Tapos sabi ko, ang sabi sa akin ng Panginoon, bigyan daw kita ng $5. Sabi, sobra-sobra yata yun, kapatid na Branham. Sabi ko, pero ang sabi niya sa akin, bigyan daw kita ng $5 at sinulatan ko na yung tseke. Sabi ko, dalhin mo ito sa maestroder, may papalit nila ito ng pera. Sa isip-isip ko, ngayon ano na kaya? Pinuntahan na niya. Nagmaneho na siya papalayo at nagpaalam muna sandali. May isang lalaking nagtatrabaho doon sa isang bahay sa dakong yun. Nagpupunta kina Ginoong Luther, sabi niya, kumusta mga ngaral? Sabi ko, kumusta? Sabi, alam mo, sabi, may isang daang inahing manok ako sa bahay. At sabi, yung mga sutil na manok na yon, sabi, lahat na ng mamahaling patukay na ibigay ko, kung nasa kanila't halos lahat na at pakain at, sabi, di ko talaga sila magawang mangitlog. Sabi niya, halos 1 linggo na rin ang nakararaan. Lumuhod ako, sabi ko, Panginoon, kung iyo lamang pangingitlogin ang mga inahing manok na ito, ipamimigay ko ang kalahati ng mga itlog nila. Sabi, alam mo, nagsimula nga silang mga itlog, sabi, nung sumunod na araw, nakakuha ko ng 90 itlog, sabi niya. May isang kahon ako ng mga itlog dito na gusto kong ibigay sa iyo. $5, saktong-sakto talaga. Ano yun? Pamamaraan niya ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ano po ba ang sinisikap kong iparating ngayong umaga? Sinisikap ko ngang sabihin ito na si Jesus Kristo ay buhay at nagahari. Bumangon siya mula sa patay. Pinagputol-putol niya ang tinapay. Namulat ang kanilang mga mata. Nakilala nila na siya pala yun sa pamamagitan ng sadyang paggawa niya sa mga bagay-bagay. Inyong pagmasdan lang at makikita niyo ang pamamaraan niya ng paggawa ng mga bagay-bagay na siya'y buhay at nagahari. Siya'y buhay, kaligtasan ang ibinibigay. Kung itatanong niyo kung paano nabatid ko na siya'y buhay, eto nga siya sa puso ko, nananahang buhay. Ang mensahe niya'y humayo kayo, sabihin sa aking mga alagad na kakatagpuin ko sila sa Galilea. At ang mensahe niya ay, ngayon, kakatagpuin niya kayo, kakatagpuin ko kayo. Saan mang dako na kakatagpuin niya kayo, magsiparito kayo sa akin. Lahat kayo na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. Pero mga kaibigan ko, kung paano ngang ang mga taong yun ay gano'n na lamang ang kanilang pagkabigla, nung marinig nila ang taong ito na nasa baybayin, sinasabi, ihagis niyo ang inyong lambat, hindi nila agad nakilala. At ang mga lalaking ito sa Emmaus, nung sa paglalakad nila at pakikipag-usap nila sa kanya, haya't hindi nila agad nakilala. At marami sa atin mga kaibigan ko, ang napalampas ang hangganan ng dakilang pagtawag kay Kristo. At dahil yan sa di natin nakilala agad, maraming beses, sa harapan ng hukuman, mapupuno iyon ng kabiguan. Kapag dun mo palang tunay na malalaman ng relihiyon pala ni Jesus Kristo, ay naghahati talaga ng kaligtasan at kagalakan at kaligayahan, na tinawag na, gaya ng nabanggit ni Pablo noong mga panahong una, sa daan na tinawag na hidwa. Ang hidwa ay kahibangan, alam nyo. Sa daan na tinawag na hidwa, ay gayon ang paglilingkod sa Panginoong Diyos ng ating mga magulang. Sa daan na tinawag na hidwa, maraming pagkakataon na makakakita kayo ng mga taong galak na galak at nagbubunyi sa tuwa at puspos ng Espiritu ng Diyos kung saan mayroong makalangit na pagpapagaling at mga kapangyarihan at mga kababalagan at mga himalang nagaganap. Sasabihin nila, hypnotismo lang yan. Sasabihin nila, yan ay ganito, ganoon o ano pa. Pero kung babasahin nyo lamang ang Biblia, ang Panginoong Yesus Kristo nga ito, di nyo lang nakikilala na siya ito. Di nyo lang nakikilala kung sino ito. Umaasa ako na bago matapos ang araw na ito, na siya'y may gagawin sa inyong buhay, na siya'y mapagkikilala nyo at ang pagkabuhay na maguli ay sisibol sa inyong puso kung wala pa ito riyan. At nawa, at mapapansin nyo ang mga ibon na iba ang pag-awit nila ngayon. Ang kaibig-ibig na nabuhay na maguling si Jesus ngayong umagang ito ay nagbangon mula sa patay, kung kaya ang lahat ng takot sa kamatayan ay wala na. Hallelujah! Ang mga ito'y sinelyuhan na sa dagat ng pagkalimot. Nung ang matandang banal na si Pablo ay papalapit na sa dulo ng daan, at nakaupo siya na may tanikalang nakagapos sa kanyang mga paa at kanyang mga kamay, nagtatayo sila ng parang patong-patong na troso doon, kaya't pupugutan na nila siya ng ulo. Nung sabihin nila, Pablo, ano nang iniisip mo tungkol dito ngayon? Sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka, natapos ko ang takbo ko, iningatan ko ang pananampalataya, at kaya buhat ngayon ay natataan sa akin ang isang putong ng katwiran na ang Panginoon, ang tapat na hukom, ay bibigay sa akin sa araw na iyon. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat din ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Nung palakarin na nila siya doon sa patong-patong na troso doon, at ibinaba niya ang kwelyo niya at ipinatong niya ang ulo niya roon, tumitig sa kanyang kamatayan na mukhaan. Sabi nito, ngayon nakuha rin kita, ngayon takot na takot ka. Sabi niya, o kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? Tumingin siya roon, at nakita niya sila na naguhukay na ng butas para ilagay siya sa libingang yun. Ang sabi ng bumat maputik na libingang yun, sasaluhin kita, haamagin kita, pabubulukin ko ang katawan mo, gagapang ang mga uod sa loob at labas mo. Sabi niya, libingan, nasaan ang iyong pananagumpay?
Pero nung ibaling niya ang ulo niya sa direksyon ng Jerusalem, oh, grabe. Pero salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Oh, grabe. Ako man ay darating sa dulo ng aking daan. Isa sa mga araw na ito, ang aking pagpapagalay matatapos na. Sa inyo po ng mga kalalakihang nakaupo rito, nakapaglaro tayo noon na magkakasama, nakapagboxing na magkakasama, nakapaglaro ng holen na magkakasama at lahat na. Maliliit na bata pa tayo noon. Pero ngayon, unti-unti ko na pong napapansin. Bukas ay kaarawan ko na. 44 na ako bukas. Ang mga balikat ko ay nagsisimula ng humukot at may mga kulukulubot ng lumalabas sa ilalim ng mata ko. At anuman itong natitira kong buhok ay nag-uuban na. Ano ito? Gumagapang napapasok ang kamatayan. Unti-unti na niyang pinababagsak ako. Pero kapatid, habang humahatak pababa ang kamatayan sa isang banda, ang buhay sa kabilang banda ay pinagbabago kang mulit maging bago. Siya nga. At isa sa mga araw na ito, tatayo kayong lahat dito sa sementeryo, kung saan itinakda na ito noon pa man. At kung mamatay ako bago ang pagparito ni Jesus, sila'y magsisiawitan ng only believe. Lahat ng bagay ay ipangyayari, manampalataya lamang. Kapag narinig nyo na silang sinasabing, patay na siya, tapos magsasaboy ng tipak ng lupa sa ibabaw ng kabaong ko, hindi po ako patay, ako'y buhay, dahil siya'y nabubuhay sa akin. Hindi po. Isa sa malwalhating umagang ito ng tagsibol, kapag tapos na ang lahat at ang mga bomba atomik ay pinasampulat na ang mundo at inilihis na siya sa pag-ikot niya sa ibayo at siya'y magpapaikot na ng magpapaikot makalipas ang ilang taon at nalinis na ng gusto na ipanumbalik na at ang mga puno ng palmera ay tutubo muli sa lupa, isang pagkabuhay na maguli ng kalikasan gaya ng ginawa ng Diyos sa pasimula. Wala nang magiging polusyon sa lupa, wala nang magiging polusyon sa hangin, at ang mga puno ng palmera, wala ng mikrobyo o sakit ang makapipinsala sa kanila kahit kailan. Ang mga puno ng mansanas ay di natatanda. Hallelujah! Ang mundo nga'y babangon. At sa isang malwalhatit magandang umaga, kapag nagsisiliparan na ang naglalakihang mga ibon mula sa isang puno patungo sa isa pa, si Jesus ay magpapakita muli sa lupa. At kapag nagpakita na siya, ang mga namatay kay Kristo, sila'y dadalhin ng Diyos kasama siya. Magbabangon din tayo sa isang umaga ng pagkabuhay na yon. Siya nga rin, upang katagpuin ng ating mga mahal sa buhay at batiin sila. Hindi po ba't napakagandang sandali ito? At tatayo ako sa ibayong yun, at makikita ko roon ng matanda ko ng nanay na nakaupo ngayon dyan sa likuran ng gusali ngayong umaga, na tumatanda na at nangangatog na, at maraming di na may galaw sa katawan, at siya'y tumatanda na talaga. Kapag makikita ko na siya roon, at masasabi ko, Nanay, ito po ang anak mong lalaki. At sa pagpunta ko roon, haya't makikita ko ang mga mahal ko sa buhay at ang mga minamahal kong mga kaibigan dito sa simbahan. Ang kalugod-lugod na matandang kapatid na George D. Arc, lahat ng mga nagsipa roon na kay Kristo Jesus, lahat ng minamahal kong mga kaibigan, sa kanilang pagkabuhay maguli, haya't sila'y makakatagpo ko. At maglilibot ako at sasabihin, sino ang lalaki niya na parating? Si Pablo yan, heto rin si Silas, heto rin si Daniel, heto rin si Ezekiel. Ito ang iba pa sa kanila. At magsisilakad nga tayo sa paraiso ng Diyos. May tiyak na pagkabuhay na maguli, isa sa mga umagang ito, kaibigan. Kakatagpuin namin kayo, yung munting sanggol na namatay na ganito lang kalaki, doon ay kabataang dalaga siya, at idadantay niya ang mga bisig niya sa nanay niya, at maluluha at maiiyak, at pupurihin ng Diyos sa kanyang malwalhating pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ang malwalhating araw na iyon ay darating. Tayo nabubuhay dahil sa patutuon ng ating pagkaligtas. Ang Espiritu Santo rito na nagpapatutuong may pagkabuhay na maguli. Paano yun? Noon ako'y naging makasalanan. Noon ay di ako tumatayo sa likod ng pulpito. Noon ay di niyo ako maririnig na itinataas ko ang boses ko at magsasabi ng amen. Nahihiya ko noon. May panahon nga noon na wala man lang akong patak ng luha sa aking mga mata. Nahihiya ko noon. Isa ako noong bruskot basagulerong bil. Pero dumating yung isang araw, kinatagpo ako ni Jesus Kristo sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Dinurog niya ang pusong batong yun at kinuha yun sa akin. Naglagay siya ng bagong diwa, naglagay siya ng bagong kalikasan, naglagay siya ng bagong pagkatao rito. At ngayon, yamang siya'y nabubuhay, ako'y nabubuhay rin. At isa sa mga araw na ito, mga kaibigan, kapag sumapit na ako sa dulo ng aking daan, kagaya niyo at ng iba pa sa atin dito, at ang mga baluti natin ay talagang laspag na mula sa pakikipagbaka, oh, grabe. Tingnan niyo ang lumang kalasag. Tingnan niyo kung gaano karaming nagniningas na suligi ang nakatusok dito na sinusubukan akong patumbahin. Ako nga'y hahandusay na lang doon at mararamdaman ko ang mga alon na paparating sa aking kaluluwa. Alam ko doon na ako'y nasa dulo na ng aking daan. Kagaya ng nanay ko riyan at lahat ng mga Branham, kapag sila'y tumanda na ng gusto, nagkakaroon sila ng panginginig at marami ng di maigalaw sa katawan. Ahangarin kong makatayo doon. Hallelujah! Inaalalayan ng tungkod sa dulo ng daan. Uhubarin ko ang turbante ko
at ilalapag ko sa baybay dagat, luluhod sa baybayin, at ibabalik ko ang lumang tabak sa kaluban ng walang hanggan, at itataas ko ang aking mga kamay at sisigaw. At alam ko, sa paglakad ko sa libis ng lilim ng kamatayan, ang tala sa umaga ay magpapakita at paliliwanagin ang daan. Iuunat ng Espiritu Santo ang nangingintab niyang mga pakpak sa mapanganib na maputik na hurdan at dadalhin ang mga nangapapagal nating mga kaluluwa tungo sa isang mas mabuting lupain. Siya nga po, huwag kayong matakot. Kasamaan ay di ko nakatatakutan, sapagkat ikay suma sa akin. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Wala nang magagawa pa ang kamatayan. May isang manunulat, sinabi niya na may isang bagay nga na ginawa ang Diyos sa kamatayan. Niligay niya ito sa karwahe at itinali roon, at ipinwesto sa hilaan ng karwahe. At ang tanging bagay na magagawa ng kamatayan ay hilain ng mananampalataya tungo sa presensya ng kanyang manlilikha. Yun lang ang tanging magagawa ng kamatayan, isa sa mga araw na ito. Hahataking pababa ng kamatayan ang mortal na bahaging ito. Pero kung paanong nung ako'y sanggol, may sobrenatural na bagay na naghihintay sa aking nanay na magbibigay sa akin ng buhay nung ako'y isilang. Kung ang tabernakulong ito na ukol sa lupa ay masira, mayroong isa na naghihintay sa ibayo sa kalwalhatian. Nakahanda na roon sa ibayo kung saan wala ng pagkakasakit o paghihirap. At kung paanong ako'y ipinanganak ng Espiritu rito, at ang Espiritu ng Diyos ay sumisigaw ng Aba, Ama, hindi lang ako, kundi ang bawat isa sa mundo na ipinanganak ng muli, habang ang espiritual na katawang ito ay hayang lumalago tayo sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Isang araw, tayo hahakbang sa mga hangganan sa ibayo, at tayo ay isa sa ating bagong katawan, kung saan wala ng pag-uuban ng buhok doon, paghukot ng mga balikat, o ano pa mang gaya nun. Tayo magiging batang-bata magpakailanman, dahil si Jesus Kristo ay bumangon sa ikatlong araw, pagkatapos ng kanyang kamatayan at nagbangong muli. Siya'y buhay, siya'y nagahari. Ngayon, humayo kayo. Sabihin sa kanyang mga alagad, humayo kayo, sabihin sa kanyang mga hirang, kakatagpuin ko sila sa Galilea. Isa sa mga araw na ito, sa Galilea ng Diyos, sa ibayong yon, sa dako na yon, nasasabi ka kung katagpuin siya sa kapayapaan, dahil siya'y nabubuhay sa aking puso ngayon. Umaasa akong siya'y ganun din sa bawat isa sa inyo. At habang tayo, pasensya na po kung nakain ko ng husto ang oras dito, 2 oras na lang halos bago mag-umpisa ang gawain ng Sunday School. Maaari po bang iyukunan natin ang ating mga ulo? O mahabaging Diyos, lumikha ng kalangitan at lupa, may akda ng walang hanggang buhay, tagapagbigay ng bawat mabuting kaloob. Ikaw ay aming pinasasalamatan ngayong umaga para sa pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo. Halos 19 na daang taon nung nakararaan. Ngayong umaga, ang dakilang pangyayaring ito ay naganap. Kinakatakutan ng mga tao ang kamatayan bago yun. Pero nung siya'y maparito, ay kanya ngang kinuhang lahat ng pagkatakot sa kamatayan palayo. At ngayon siya'y buhay at nagahari sa aming mga puso. Ang sabi niya, matapos niya magbangon mula sa patay, ang sabi niya, ako'y isa sa inyo, sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. 19 na daang taon na halos ang nagdaan mula na mangyari yun. Pero ngayong umaga, siya'y buhay muli sa aming mga puso. Kami nagkakatipon dito ngayong umaga, Panginoon, upang sambahin siya, ituro ang kanyang salita, madama ang kanyang espiritu, makipagkamay sa bawat isa, at magsabi ng purihin ng Panginoon sa bawat isa, dahil nananampalataya kami na siya'y namatay at nagbangong muli. Nananampalataya kami na sa kaibuturan namin ngayong umaga, Panginoon, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay nagahari ang di namamatay na buhay sa aming pisikal na kalagayan. Nananampalataya kami na sa loob namin ay may Espiritu ng Diyos na di namamatay, na ito'y di mamamatay kahit kailan. At kanya mismong sinabi, pagkakalooban ko sila ng walang hanggang buhay, hindi sila mamamatay, at ibabangon ko sila sa huling mga araw. Sinasampalatayanan namin ito, Panginoon, dahil kami mga saksi sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ngayon, Ama, iyo po kaming pagpalain sa buong araw na ito. Iyong pagpalain ang mga bagong bisita sa aming pinto, at ang araw na ito ay maging maligayang araw. At kung meron po rito ngayong umaga, Panginoon, na hindi pa naipapanganak na muli, na hindi pa nalalaman ng karanasan na mabuhay kay Jesus sa ibinangon muling buhay, sa bagong buhay, kung saan ang mga lumang tanigal at lahat ng pagnanais sa mga bagay ng sanlibutan ay nailaglag na, at di pa nalalaman ang halaga na maging bagong nilalang kay Kristo Jesus. O Espiritu Santo, ikay kumilos sa ibabaw nila ngayon. Iyong hingaan ang kanilang pagkatao ng buhay na hindi na namamatay, at nawa ang mga kampana ng kagalakan ng langit ay magsitugtog sa araw ng pagkabuhay na ito na may mabuting balita ngayon, at sila'y magsihayo at maging mga bagong nilalang na sa iyo. Iyo pong dinggin ang panalangin ito ng iyong lingkod, Panginoon, sapagkat aking inihingi ang pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Sige po, magsitayo na tayo. Sige po, kapatid na Neville.